Ito sa India, malakas na gamot. Tinitiyak nitong mapapapasok ninyo, silotsin yan ngayong gabi. Ngayong gabi ba? Walang magiging mali, di ba? Kumalma kayo. Nilagay ko na ang love opium sa kanyang scented sachet. Pag lumabas siya ng kotse at may hangin, Agad lalabas ang bisa ng gamot. Nakarating na ako sa kwarto ko. Sino ka? Tinanggal ko na. Lalaki. Kung gagana, ayos na. Naku, tulong. Gago. Sino ka ba talaga? Lumayas ka sa kwarto ko. Tatawag ako ng pulis. Kagabi. Pero ikaw ang nagtulak sa akin sa kama. Paano naman? Ayaw mong managot? Pervert ka. Binabaliktad mo pa ang sisi. Sigurado ka ba na ang corona no 6 ay ang kwarto mo? Numero 6. Hindi ba ang office suite ko ay no siyam? Kagabi habang tinatanggal mo ang damit, pinatumba mo ako sa kama. May nilagay na gamot sa akin. Churan. Sigurado, siya to. May 1,000,000 dito. Huwag mong sabihin kanino man ang nangyari kagabi. Ito ang unang beses sa akin. Pwede ba dagdagan? Lumayas ka agad. Walang kwenta. Yabang, pag nagsuot na, hindi nakilala ang tao. Aha, tarantadong gwardiya ka pala. Simula ngayon, ikaw na ang babae ko. Dali, tumawag ka ng 1 beses. Asawang guard. Lumayas. Aha, tarantadong gwardiya ka pala. Mukha. Medyo gwapo naman. Lotsin yan. May nilagay si Kuran gamot sa scented sakit ninyo. Siya nga. Sama ka sa akin sa control room. Tignan natin ang kiki. Sige nga, aminin mo. Yung sigaw ni Lotsin yan. Grebe, malandi nga siya. Ibigay ninyo ang kahapon na footage. Hindi namin alam, Lotsin yan. Anong CCTV ang tinutukoy niya? Huwag kang magpanggap. Yung pinanood nyo kanina. Lotsin yan, pasensya na. Nabili na ni Chu ang footage. Siya nga ang gustong sirain ang ebidensya. Ibigay ninyo. O tatawag ako agad ng pulis. Sasabihin ko sa'yo. Inaya na ako ni Chu para maging security captain sa Chu family. Ikaw, Lotsin yan. Anong kapatang mag-utos ka sa akin ngayon? Kayong dalawang traitor. Tatawag akong pulis at huhulihin kayo. Huhulihin ako. Maniniwala ka ba? Ipapadala ko agad itong clip sa buong bansa. Pangalanan ko ito. Setsisi. Live na ungol. Lakas mo ba? Alam mo ba, paano sumisigaw si Lotsin yan sa video? Ganito ba siya sumisigaw? Hahaha. Alam mo ba, paano sumisigaw si Lotsin yan sa video? Oh, Walang hiya ka. Si Ilo, tatawag ako sa legal ngayon din. Kasuhan natin sila hanggang maubos sila. sige, kasuhan mo. Ipapadala ko to sa buong bansa ngayon din. Marinig ng lahat ang sigaw ni CEO. sandali lang. Churan. Ikaw nga pala. Ikaw ang naglagay ng gamot sa sachet ko. Ginoong Chu, ang lakas mo pala. Talagang matigas at malaki. Bumagsak pa yung numero ng pinto. Tenga ng baboy. Ako ba ang narinig kagabi? Hindi yun ang iyong boses. Sino nga pala? Huwag mo na yan banggitin. Sinyan, may pagkakamali sa atin. Maghanap tayo ng lugar, ipapaliwanag ko sa'yo. Walang pagkakamali. Hintayin mo na lang ang subuena. Hintayin mo na lang ang subuena. Hintayin mo na lang ang Lampas subuena. ng respeto. Kung ayaw mo, masisira ang pamilya lo. Mabangkarota. Kunin niyo siya. Tara. Bitawan niyo sa Silo. Ako si Chu ng Chu Group. Sinong walang utak na magtatangkang makialam, sasaktan ko siya. Ang taong to, kailangang ayusin. Alis kayo. Bitawan mo. Lotsin yan. Lotsin yan. Anong nangyayari? Dali. Dinukot si Lotsin yan. Churan. Hayop ka. Hindi ka ba ang nangungunang babaeng si? Papatunayan ko sa buong lungsod. Papahihiyain kitang panoorin ng lahat. Gagawin kitang parang lungsod na ito. Susunod ka at papasakop ka sa akin. Ulol ka. Bitawan mo ako. Grabe kang hayop. Ikaw pala. Saan nanggaling itong mabahong guard? Sinira mo ang magandang plano ko. Si Lotsin yan ay akin. Naintindihan mo ba yon? Lotsin yan, akala mo ba, protektado ka ng tinanggap mong guard? Kahit dumating pa ang hari ngayon, kukunin pa rin kita. Sinabi ko na, si Lotsin yan ang aking magiging misis. Kitty, tigilan mo yung pagkunwaring bayani. Ano? Hindi ka naniniwala? Kahapon ikaw pa yung gago. Inagaw mo ang babae ko kahapon, di ba? Nagnakaw ka pero lugi ka pa. Lotsin yan. Kahit basa ka pa, hawak na kita. Sinasabi ko, ako lang ang nag-iisang tagapagmana ng Chu family. Kung aksyon kalaban sa akin, patay ka na. Kumakain ka lang sa magulang mo. Mayaman at malakas ang tatay ko. Ikaw na mahirap, managinip ka lang habang lumuluhod. Meron na ako noon pa lang. Iyan ang kadhana, gets mo? Nagpapanggap lang ako. Akala mo wala akong inihanda. Darating na ang mga tao ng Kinggang. Gagawin kong wala kang libingan. Lin Feng, alis na tayo. Ang mga tao sa Kinggang ay malupit at walang awa. Huwag kang mapunta sa kamay nila.
Huwag kang mag-alala. Maliit na kinggang, hindi ko pinapansin. Sinong gago ang mag-insulto sa pangalan ng kinggang ko? Kuya daw. Si Batang yon. Ikaw ang gumawa nito. Ako? Ano kung ako? Isang simpleng gwardiya. At nilalaban mo pa ako ng ganun. Mga par. Ayusin natin itong asong bantay. Lin Feng. Lumuhod ka at dilaan ang sapatos ko hanggang malinis. Bibigyan kita ng buhay, parang aso lang. Dali, lumuhod ka. Isang maliit na pinuno ng hal. Nangahas kang maging palalo sa harap ko. Ngayon papatayin kita, mahirap ka. Mga kasama, itapon ninyo siya. Sig. Tingnan natin kung may magsisinda. Huli po kami sa pagligtas. Patawarin po kami, Panginoong Longya. Hindi, Belle. Ayaw ko lang madumihan ang kamay ko. Huli po kami sa pagligtas. Patawarin po kami, Panginoong Longya. Hindi, Belle. Ayaw ko lang madumihan ang kamay ko. Ito ba ang katlong tumulong na hinahanap ninyo? Mga bro, may swerte tayo ngayong gabi. Mag-sorry kayo agad kay Lin Feng. Ang laki ng bibig niyan. Maganda rin ang katawan. Mga magagandang babae. Saan kayo nagmula sa mundo ng daan? Kahit sabihin ninyo, di nyo rin maabot. Huwag kayong magpakatanga. Hehe, munting dalaga. Walang tao sa syudad na hindi kilala ang kinggang. Paglingkuran namin kayo ng maayos ngayong gabi. Garantisado, magpapakasasa kayo. Sobrang yaman sila. Mayaman nga, pero ang kunay na mayaman ay ang amo ko. Kung ibang tao ang magapagana nito, Kailangan ng hindi bababa sa $1 bilyon. Ang kapal man magsalita Hindi ko alam kung saan ka nag-iingay. Pero ang level mo, teka nga. Kuya, Mukhang kambal ang dalawa. ngayon, dito sa plaza na to. Gagawin natin to ng kodo. Kung trip nila mag-cosplay. Gawin natin hanggang tumawag siya ng boss. Pagtapos, magpalitan tayo. Hindi pa ako nakaranas. Ang ganitong nakakagulat. Arty na to. May 5 segundo kayo. Gawin ninyong wala nang makakatayo. Son din. Mga bro, gawin ninyo ng maayos. Sabi nyo manlalaro kayo sa akin. Bakit biglang tigilan? Ako ang nagkamali. Noble kayo. Sino po kayo? Longya Order. Si Chen Xiaodao, pinuno ng kinggang sa High City. Tumanggap ng Longya Order. Magaling ang inyong mata. Butas sa mata ako, hindi napansin. Patawarin nyo kami, Lin Feng. Kapatid daw. Tumawag na kayo ng tao. Tawagin niyo lahat ng tao ng kinggang. Hindi ako naniniwala na hindi namin mapapatay ang mga to. Kung mamatay ka, wag mo akong hilahin. Sigurado akong pekto. Lumayo ka dyan. Walang alam na bobo. Churan. 1 minuto lang ang nakalipas. Hindi ka ba kanina pa gusto magdila ng sapatos ko? Ngayon, hindi na kayo makagalaw. Isa kang lalaking umaasa lang sa babae. Walang kwenta. Ang hiya ngayong araw na to. Babawiin ko. Ipapapahid ko sa kanya ang sapatos ko. Hanggang kuminang. Ikaw? Opo, boss. Tara. Dilaan mo. Ang sapatos ko. Lin Feng, kung hindi ako makaganti, wala na akong silbi. Lin Feng. Salamat sa iyo ngayon. Bakit ka pa nagpaka-formal sa asawa mo? Anong pinagsasabi mo? Nakatulog na naman tayo. Kinilala mo rin yon kanina. Pero, napilitan lang yon. Huwag mong seryosohin. Naku, Mrs. Masakit sa puso ko yan. Hindi ka ba naniniwala? Hawakan mo, Sig, hawakan mo. Sedge na. Losin yan. Alam na ng pamilya namin. Asal na namin ang kasal ng magkasama. Ang kasal mo kay Chu. Kung magkakamali ka, ikaw ang kasalanan ng Lusinyan at ng Lu family. Nana, hoy. Naku. Sa ganitong oras, mas mabuting huwag nang gambalain ang tigresa na to. Tigil dyan. Ha. Magpakasal tayo. Ano? Bibigyan kita ng 1 milyon. Tulong mo ako panatilihin ang posisyon kong si. Tapos paghahati-hatsian natin ang mga bagay. Ay naku, may nag-alok sa akin ng 1,000 bilyon. Hindi ako tititigilan kahit saglit. Ang 1 milyon mo, mahirap yan para sa akin. Isa ka lang maliit na security guard. Kita mo, buwan-buwan mga 3,000 lang. Sabi mo kulang na yan? May isa akong kondisyon. Kapag pumayag ka, maaari kong tanggapin. Anong kondisyon? Halikin mo ako sandali. Ikaw, Sedge na, may marka na. Mula ngayon, babae ka na ko. May problema. anong nangyari? Yung proyektong kasama natin sa Q Group, pinahinto. Ngayon putol ang pinansya. Nag-strike na ang mga manggagawa. Kinukup pa ang ating opisina. Itong si Churan. Gamit ang pwesto para makaganti. Lotsin yan. Maghugas ka at pumunta sa Chu family. Patatawarin kita ng 1 beses. Kung hindi, handa kang maging palaboy sa lansangan. Churan. Ang cute mo naman. Ano ngayon ang gagawin natin? Baka ipagpaliban muna ang sahod. Mga manggagawa ng county. Hindi pwed. Ang sahod ng mga manggagawa. Hindi pwedeng maantala kahit piso. Ngayon na, kunin na sa kumpanya. Lahat ng pera. Ako ang magbibigay sa mga manggagawa. Sundin ang sinabi ni Lin Feng. CJ, 3 milyon.
Kulang pa ng 30 milyon. Manager Chen, may kailangan ka? Manager Chen, may kailangan ka. President Lo, alam kong may problema. Ang Lo Group ngayon, kinausap ko ang kaibigan ko sa bangko. Sabi niya, pwede tayong pautangin ng 30 milyon. Loan. Pero ang credit line ng grupo natin. Puno na. May paan ako. Pero ang kapalit ay kailangan mong magbayad. Anong kapalit? Simple lang naman. Samahan mo lang ako, kasama ang mga kaibigan ko sa bangko, sa laro nating tatluhan. Ano ang sabi mo? Ang Lo Group ngayon ay nasa laylayan na ng pagbagsak. Tanging 30 milyon lamang ang makakapagligtas sa kumpanya. Hindi mo ba nakikita, si Ilo, kung gaano na kayo kasira? Ikman natin ang lasa ng isang babaeng presidente. Bitawan mo ako. Sumuko ka na lang sa akin. Bitawan. Basura ka. Hindi mo ba nakikita na nakikipag-usap ako sa CE tungkol sa negosyo? Umalis ka dito. Lin Feng. Buti naman at dumating ka. Ikaw nga pala si Lin Feng. Narinig ko na nga na may pinagtatagong lalaki si CE Lo. Palang ay isang bantay na aso pala. Ikaw ang tunay na asong umaasa sa Lo Group. Paano? Galit ka na sa amo mo? Basurang aso ka. May lakas ka pa sa akin? Kung hindi ka mananampalataya, ipapaalis kita ngayon din. Ako ang ifi ng Lo Group. Lumabas ka agad dito. Huwag kang magpaloko. Kung wala ang 30 milyon na ito, hindi ka makakagawa ng kahit ano. Huwag kang magmura ng 30 milyon. Kahit pa 30 bilyon. Kaya ko rin yan agad. Sige. Hihintayin ko ang pagkabangkarote ng Lo Group. Kapag nagbebenta ka na sa Red Light District, huwag kang mag-expect ng 3,000 piso. Kahit 300 piso ay hindi ko ibibigay. Bitawan mo ako. Lumabas ka. Hintayin ninyo to. Ngayon, tinututulan na rin ako ng mga tauhan ko. Mukhang ang Lo Group ko ay talagang malapit ng bumagsak. Sinabi ko na sa iyo, isang tawag lang ang kailangan. Bakit ka pa rin hindi naniniwala? Ikaw na isang simpleng security guard lang. Kahit magtrabaho ka habang buhay, hindi mo kaya yan. Bakit hindi ka naniniwala? Hay naku. Ang asawa mo ay may itinatagong galing. Ang mga bagay ay nasa loob na lahat. Ang asawa mo ay may itinatagong galing. Ang mga bagay ay nasa loob na. Huwag kang mag-imbento. Kailangan kong makahanap ng paraan para makalabas ang Lo Group sa krisis. Yung Quansheng Hall, hindi ba may utang sila sa atin na 38 milyon? Kaya swak na swak to. Absolutong hindi pwede. Bakit hindi? Utang dapat bayaran. Natural lang yan. Huwag kang mag-akala na yung kaibigan mo, na si Hilian nakakatakot sa Kinggang, ay kaya kang makipag-away sa Quanshing Hall. Anong klase ba talaga ang Quansheng Hall? Ang Quanshing Hall ay sa loob ng maraming taon sa High City. Isang nakatagong grupo na hawak ang legal at illegal. Walang nakakaalam kung sino ang tunay na leader. Yung 30 milyon ay ang pambayad ng Lo Group sa 5 taong protection money. Kaya huwag mo nang puntahan. Gets mo? Mukhang nag-alala ang asawa ko sa akin. Gusto mo lang manukso. Ito ang main camp ng Quansheng Hall. Biyaw, ang aming brotherhood ay susunod sa utos ninyo magpakailanman. Matalino ka naman. Dahil pumasok ka na sa Quansheng Hall. Ang tungkod ng pinuno ng mga gang sa High City ay sayo na. Salamat, Biyaw, sa seremonya ng pagtangga. Pongbiao, inumin ninyo ang tsa. Sino yung walang mata na ito? Ako ay galing sa Lo Group. Hindi mo ba nakikita, abala ako? Inilagay ko na dito ang dala ko. Umalis ka. Galing ako sa Lo Group para maningil ng utang. Sabihin mo sa ninyong silog sinyan. Ang bayad sa proteksyon sa susunod na taon. Doble ang singil. Hindi masarap ang sana to. Anong akala mo sa sarili mo? May loob kang uminom sa inihain ko. May utang ang Quansheng Hall ninyo sa Lo Group. 38 milyon. May problema ba sa pag-inom ng tsa? Batang gago. Bantay pinto lang. Akala mo ba importante ka? Kahit pumunta pa rito si Loksinyan. Magpupuno lang ng tsaa para sa akin. Hindi pa ako nakakakita. Ang utangero na ganyan kakapal na mukha. Sa Haishi. Kami sa Quansheng Hall ang hari. Pumunta ang boss ninyong si Lo. Personal dito. Sumayaw ng pole dance para sa akin. Kung magaling sumayaw. Kung sexy ang galaw. Baka naman. Mabigyan ko siya ng limos. Sa mundong ito, walang makakapagbanta sa akin. Ikaw, Bibigyan kita ng 3 minuto para magbayad. bakit ka pa nandoon? Atakihin siya. Bayad na ba sa'yo? Naku, wala talaga akong pera. Kuya. Nasa itaas at ibaba lahat ito. Ari-arian niyo ng Quansheng Hall, Pangulo. Hindi kami umuutang man lang ng 1 sentimos. Sino ba ang inyong pangulo? Hindi talaga namin alam. Nag-uusap lang kami sa telepono. Ayaw pa rin magsabi, ano? Alam ko lang ang apelyido ng Pangulo namin, Hong.
Dati siyang tao ng emperador ng ilalim. Naku, nakita mo ba si Lin Feng? Kailangan ko siyang kausapin tungkol sa isang bagay. Lin Feng? Umakyat daw si Lin Feng sa Quansheng Hall para maningil. Ha? Siya? Kakatapos lang niyang tanungin ang address. Ay, delikado na to. Bakit babaraan pa ni Lin Feng ang sarili niya? Ang Quansheng Hall ang isang dambuhalang taong iyon. Lo Xinyan. Ang alok ko kanina. Epektibo pa rin. Sana isipin mo, tunang mabuti para sa kumpanya. Pakiusap, pag-isipan mo. Huwag kang mangarap. Binalaan kita, ito na ang huling pagkakataon mo. Tumabi ka. Alam kong lilipat ka. Pinapunta mo si Lin Feng para maningil. Pero isipin mo rin, hindi biro ang lakas ng Quansheng Hall. Hindi mapahamak si Lin Feng. Tataya ko, yung bata si Lin Feng ay siguradong. Papasok na tayo. Lalabas na nakahiga. Wala ring saysay kung pupunta ka na ngayon. Baka pa nga, lalo tayong magkakagalit sa Quansheng Hall. Boss Lo, Sa kasalukuyang kakayahan ng kumpanya natin, hindi na talaga tayo pwedeng makapagkakaawaing iba. Hindi pwede. Kahit pa ako pa ang magpakumbaba. Hindi ko hahayaan na mangyari sa kanya ang anumang masama. hindi ko maintindihan kung ano pa ang nakikita mo sa kanya. Ako pa nga, ang marketing manager ng kumpanya. Mas mababa pa ba sa, yung walang kwentang si Kitty Guard? Bukod pa rito, Mas magaling pa ako sa kama, kaysa sa opisina. Ano nang ginagawa mo? Swerte na wala na, yung bata si Lin Feng sa gitna. Pumunta tayo sa hotel at mag-usap ng maayos. Yung loan na 3 milyon. Asikasuhin ko agad. Walang pagbabago ba talaga sa'yo? Lin Feng, okay ka lang ba? Ukay lang ako. Bukod pa rito, pumayag ng magbayad ang Quansheng Hall. Tumingin ka ng mabuti. Kontrata talaga to. Kampanti ka naman ah. Sa kontrata na to, walang stamp o chop. Kampanti ka naman, Meron nga, pirma lang ang nakalagay. Lin Feng, nililoko mo ba ako? Huwag kang mag-alala. Sandali lang, personal na lalapit si Biao para maghatid ng pera. Biao, ikaw, akalain mong tatawagin mo si Biao ng ganyan? Parang gusto mong mamatay, ha? Hanap mo ba ng kamatayan? Tinawag ko siyang Biao para bigyan siya ng mukha. Kung tatawagin ko siyang Biao, akalain mo ba napapayag siya? Tuloy mo lang ang pag-arte. Tingin ko sa'yo, gago ka pala. Hindi ba simpleng nagpanggap ka lang na nagikot? Tapos peki mong kinopya ang pirma ni Biao. Kusang mura na klase ng tingin sa tao. Hindi mo ba naintindihan? Itong bagitong ito, gusto lang magpakitang gila sa harap mo. Parang bida na nagliligtas ng dalaga. Para madali kanyang dayain at makatulog kasama ka. Lahat ng lalaki, pareho lang. Mas mabuti ka pang makipagtulugan sa akin kaysa sa isang guard. Mas sulit pa ako. Sabi ko na sa'yo, hinahanap mo ang kamatayan. Hindi maganda, lotsin yan. Dumating si Biao at may dalang tao. Sinisira na ang pinto. Ano? Akunin ko na ba ang sinabi ko? Nakapagkita na ako kay Biao ng ilang beses. Maniwala ka, may kaunting respeto pa siya sa akin. Basta, Lumayas ka. huwag mong gawing wala ang dangal niya. Kung hindi ako lalabas ngayon, maghanda ka, babagsak ang logro. Lin Feng. Naku, pinaiyak mo si Biao. Tapos ka na. Biao, may sinaktan ba si Lin Feng sa inyo? Ako ang sasagot sa lahat. Huwag niyo na pong pahirapan si Lin Feng. Lin Feng. Hindi ka pa ba luluhod at mag-sorry? Luhod ka. Biao. Pinapaluod ko si Lin Feng. Ano ba yan? Biao, ano po ang utos ninyo? ikaw, Pag-utos. Sino? Ang luluhod? Ginoong Lin. Ito ang Quansheng Hall. May utang kayo sa Loksin niya na 38 milyon. Tanggapin niyo ito. Tumayo na kayo. Pasensya na po sa lahat ng naunang paglapastangan kay Ginoong Lin. Ginaya ko lang po ang sinaunang paraan. Para humingi ng patawad. Saan ang tinik? Aba, meron. Tinik. Naku, Loksin yan. Ang laki po ng pagkakautang namin sa inyo. Ito ang munting handog mula sa Quansheng Hall. Pampalubag loob po, kaunting interes. Tanggapin niyo, pakiusap. Dalhin na ang pera sa accounting. Opo, maayos po. Tara na. Aalis na ako. Paalam. Tatakbo ka? Manager Chen. Dapat nating ayusin tong bayarin. Manager Chen. Dapat nating ayusin tong bayarin. Anong bayarin? Simula ngayon. Kinanggal ka bilang ETH ng sales. Hahaha. Alam mo ba? 70% ng mga kliyente ng departamento ng sales ay nasa akin lahat. Kapag umalis ako, agad mababang karote ang logro. Lotsin yan. Tanggalin ninyo siya ngayon. Walang tunay na makakapalit. Hayaan ninyo ako. Hoy, bata. Alam mo ba kung ano ang kliyente? Ang tinutukoy ko, hindi yung pagiging alalay para sa konting regalo. Mga munting tip lang mula sa iba, kundi sa simpleng salita lang. Negosyong ilang 10 milyon. Mukhang bumaba ang proyekto ng Low Group nitong mga nakaraang taon dahil sa mga paraset na gaya mo. Mula sa proyekto ng Low Group, palihim mong ninakaw ang malaking pera
di ba? Kalokohan yan. Kung magpapatuloy ka, ihahabla kita agad. Ito ang ebidensyang pinakuha ko kay Biao. Tingnan mo ito ng mabuti. Ginoong Lin Feng. Mali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Iiwanan mo lahat ng kliyente mo. Mag-empake ka at umalis sa Luxinian Group. Ito. Kung hindi, ibibigay ko ang mga dokumentong ito sa investigasyon. Naku, huwag. Mag-impake agad ako at aalis na. Pakiusap, patawarin mo ako. Tumayo ka. Anong ginagawa mo? Tumayo ka. Ito ang ating kasunduang pampakasal. Tingnan mo, pirmahan mo. Asawa, tayo na ngayong pamilya. Kailangan ba nito? Huwag mo akong tawaging asawa. At huwag ka nang samantalahin ako. O wala kang makukuhang isang sentimo. Sige, asawa, pipirma na ako. Ayos na ba ngayon? Tapos na ito. Matulog na ako. Ano nang ginagawa mo? Hindi ba sinabi mong matulog? Nandun naman ang kwarto mo. Ay, maliit ang puso mo. Hindi naman ito ang unang beses. Asawa. Ano na? Masakit ang tiyan ko. Buntis ka. Panalo agad. Isa pa. Medyo ok na ba? Mas mabuti na. Sobrang dami nang nangyayari kamakailan. Sumakit ulit ang tiyan ko. Anong gamot yan ang epektibo naman? Eksklusibong recipe. Ito pa, ilang bansa pa nga. Ang nag-agawan para dito. Ang yabang mo talaga. Hello? Luxinian, lahat ng kliyente at mga supplier ng chip natin. Tinigil nila ang pakikipagtulungan. Paano nangyari to? Bago umalis si Manager Chen, Di ba iniwan niya lahat ng datos ng mga kliyente ng chip? Talaga bang iniwan niya lahat? sigurado akong kinopya niya at ninakaw ang kontak ng mga kliyente. Gets ko. Pupunta ako agad sa opisina. Hello, Yim Aliaw. Di ba nagkasundo kayong magkita sa restaurant? Bakit biglang hindi na darating? Hello. Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako sa harap ng opisina para harangin sila. Hindi ako maniniwala. Wala kahit isa sa mga supplier ang haharap sa akin. Huwag mo nang aksayahin ang oras. Lotsin yan. Lahat ng supply channels ng mga chip. Nakuha ko na lahat. Sabi ko na, ikaw nga ang nagtaksil sa Lo Group. Walang puso ka. Huwag kang magtaka kung hindi ako magiging makatarungan. Lotsin yan. Ako lang ang makakapagligtas sa Logro. Maglingkod ka lang sa akin na mabuti. Papakawalan ko naman kayo. Ngayon, ako lang ang makakapagligtas sa Logro. Ako lang. Maglingkod ka lang sa akin na mabuti. Papakawalan ko naman kayo. Managinip ka lang. Payo ko, kausapin mo ng maayos si Chu. Chu. Ngayon siya ang hari ng mga chip sa Haishi. Taksil ka. Sisihin ninyo si Lin Feng, ang inutil. Siya ang pumili sa akin. Hindi ka ba natatakot? Ibubunyag ko ang ebidensya ng korupsyon mo. Ibibigay ko yon sa mga taga-prosekusyon. Hindi ba ilang milyon lang yon? Tinulungan ko na siyang magbayad noon. Salamat, Chu. Iyan ang ibig sabihin. Pumipili ang mabuting ibon ng puno. Talaga, isa kang hayop. Gustong-gusto mong maging aso ng iba. Maging aso ni Chu. Mas mabuti yan kaysa maging inutil kagaya mo. Di ba? Manager Chen, Siyempre naman. Arf. tingnan mo. Yan ang benepisyo ng pagsunod sa tamang boss. Lotsin yan, pumayag ka lang na pakasalan ako. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng available na chip. Ibibigay ko rin sa iyo ang pinakamalaking kasal sa Haishi. Sabi ko na. Si Lin Feng ang asawa ko. Oho. Ang tigas mo pa rin. Ngayon, papatanggalin kita. Papabagsakin ko ang yelong sea mo. Magluhod ka at dilaan mo ako. Manalangin ka na panggapin kitang muli. Luxinian, ang kumpanya ninyo. Nalutas na ba ninyo ang krisis sa pananalapi? Luxinian, sa press conference na ito, nagdesisyon ba kayong tanggalin ang posisyon ng C? Hindi. Kami sa Luxinian. Ngayon ay magkikipagpirma kay Ian Ailey ng Sansing Electronics Trading. Magpirma kami ng supply agreement. Kami sa Sansing. Talaga namang interesado makipagtulungan kay Lotsin. At ngayon, gusto ko ring pasalamatan si Lin Feng. Kung hindi dahil sa kanya, hindi agad maabot ang pagkakasundo namin ni Ian Ailey. Hindi ito agad mangyayari. Sino ba si Lin Feng? Dapat mo akong pasalamatan, hindi siya. Bakit nandito ka? Hindi ka welcome dito. Mga kasama sa media. Ang Lotsin at Sansing, hindi talaga maaaring magpirma ng kontrata. Ngayon ay makikipagtulungan kami sa Sansing. Magpipirma kami dito mismo. Isara mo ang bibig mo. Baka hindi mo pa alam yan. Boss Lee, ako ang kumuha sa kanya para umarte kasama ninyo. Kung hindi ako papayag, hindi siya pipirma. Gago kang babae. Akala mo ba talagang para sa inyo? Ang maliit na pera ng Lo family? Para magalit kay Chu? Hindi naman. Sasabi ko sa iyo ng totoo, ang chip na gusto mo, nasa akin lahat. Kung gusto mong panatilihin, ang negosyo ng Lo family, kaya mong lumuhod at humingi ng patawad sa akin. Gusto ko lang makita, nung yumuko ka at humingi ka ng awa sa akin. Kung ikaw pa rin ba ang malamig na diva na yan? Sabi ko sa'yo, bakit ka nakakainis ng sobra? Nako. Pinapalo mo siya sa harap ng kamera. Nakita niyo ba to, mga kasama? Kapag natalo ang Lo family sa kompetisyon,
Magpapalabas sila ng aso para saktan ng tao. Ito ang sadyang paninira. Hindi ito patas na kompetisyon. May isang gustong bumili, at may isang gustong magbenta. Anong mali diyan? Nako. At tanungin kita, pinili ba kitang ibenta sa akin ang materyales? Siyempre hindi. Patas ang presyo ni MR Chu. Siyempre, handa kaming magbenta sa inyo. Tingnan mo. Kung gusto mo, maaari ko ring ibenta sa iyo ang mga materyales. Ibebenta mo ba sa akin ang mga materyales? Magkano? Mag-offer ka na. Gawin natin ganito. Maghubad ka ng isang dami. Bibgive ako ng isang kahon ng S980 chips sa'yo. Okay ba? Bitawan mo ako. O papabangkautin ko kayo ngayon. Sobra ang chips ko. Yung mababang klase ninyong materyales, hindi ito makakaapekto. Sa league ng Lotsin yan. Lin Feng, gago ka. Kung makuha mo ang chip, doon mismo, luluhod at hihingi ako ng tawad sa'yo. Shuran, huwag kang magmalaki. Naniniwala ako. Hindi ako lolokohin ni Lin Feng. Kailan darating ang chip mo? Huwag ninyong sirain ang oras ko kay Lotsinyan. Para makipag-usap kay Lotsinyan. Para mapilit kang tumanggap ng pagkatalo, ikaw ang magtakda ng oras. Para mapilit kang tumanggap ng pagkatalo, sige, ikaw na ang magtakda ng oras. Gets ko. Natatakot ka ba na sobra kang matatalo? Ang dali mong umurong. Ang bait mong umangkop, aso ka talaga. Paulit-ulit ka, nagpapalambot ka na parang babae. Sabihin mo na ang oras. Ikaw, Bukod sa inyo sa haya, may iba pa bang may chip? Mayroon bang ibang tao na may chip? Walang-wala. Lahat ng chip ng haya. May sertipikasyon ng chamber. Maliban sa amin, walang sinuman ang nagkamit ng kwalifikasyon. Ano ibig sabihin ng batang yan? Parang nagpapalaki lang loob tong bata. Paano naman? Di mo kaya ang ganitong maliit na usapin. Kailangan mo pang tumawag sa nanay mo? Ikaw. Kung hanap mo ang kamatayan, tatapusin kita. Alas 5, Bago ang 5 oras ha. bago magnegatibo 5, 00, kung di makita ang chip. Panalo na kami. hindi pa nga kalahating oras. Pinipilit mo lang. Sino ang nagpapaarte ni Lin Feng sa akin? Paano naman? Di na sumago. Kung 5 oras, 5 oras na. Hindi maantala kahit isang minuto. Hello, si Lin Feng ito. Bago magnegatibo 5, 00, kailangan kong makita lahat ng chip. Hello, si Lin Feng ito. Bago magnegatibo 5, 00, kailangan kong makita lahat ng chip. Opo, Naggapanggap ka pa rin. Paano pa? Bago maglima, gusto kong makita ang lahat ng chip. Sino ba sa tingin mo na ikaw? Lotsin yan. Inapayo ko lang sa'yo. Mas mabuti pang humingi ka ng tawad kay Chu. At pagkatapos, maayos kang magiging asawa ng pamilya Chu. Ang low group mo, akyat din ng status. Tsingyan. Kung magpatawad ka sa akin, pwede kong patatawarin at tapusin na. naku, panaginip ka lang. Walang hiya kang babi, tumalima ka. Kulang na lang 5 minuto na lang. Bakit wala pang truck dumarating? Mukhang mabubunyag na ang taas ng sinasabi nyo. Malapit na silang manakit ng bula. Tama. Walang kwentang security ka. Umamin ka na at huwag magpanggap. Huwag mong sayangin ang oras namin. Kita namin dito ay 10,000 kada minuto. Kung mantala kayo, kaya niyong magbayad. Halos tama na ang oras. Sundan ninyo ako, ipapakita ko sa inyo ang kargamento. Ano? Ang laki ng hahanap ng batang ito. Ito, May kargamento nga pala. Lin Feng, bakit mo kami dinala sa rooftop? Hindi ba hinahanap ninyo ang kargamento? Mas malinaw mo na itong makita dito. Chill. Sa tingin ko sinasabi niyang mas maliwanag sa rooftop. Kaya naman, mas kitang-kita ang pagkaaliw niya rito. May 1 minuto na lang. Nako, electronic na relo. Unang beses ko makita may matandang suot ng electronic na relo. Aminin mo ba sa lahat kung anong brand ng relo yan? Anong brand? Little genius yan. Little Genius. Kami, Vacheron at Rolex ang sinusot. Ikaw, Little Genius lang. Walang duda kung bakit hindi mo makuha ang chip. Narinig mo na ba ang atomic clock? 20 milyon taon, 1 segundo lang ang pagkakamali ng atomic clock. Ipatuloy ang pag-install. Lin Feng, talon ka na lang mula sa rooftop. Huwag ka nang manggulo rito at kahiya-hiya ka. Dumating na. Wala ka nang sasabihin na saan ang kargamento. Kung di mo makita, lumuhod ka at magsorry ka. Dumating na, dumating na. Kapag dumating, tawagin kita na ama ko. Tumahimik ka na. Tumikim kayo ng ingay. Makinig kayo mabuti. Anong tunog yan? Parang ingay ng eroplano. Helicopter. Naku, Hindi pwede. Totoo ba to? Airdrop ng kargamento. Parang Battle Royale ba to? Tabi, ito yung front page na balita. Ginoong Lin Feng. Nandito lahat ang mga raw material na kailangan ninyo. Salamat sa pagod ninyo. ito ang pinakamalakas na S980 chip, binuo ng multinational. Wala kahit sino sa buong syudad ang may karapatang makakuha nito. Tama ang teaming. Churan, may sasabihin ka pa ba? Mandaraya ka. Bakit? Chu, yung master. Hindi mo sinunod ang kasunduan. Huwag mong kalimutan. Maraming saksi ang nakakita.
Kitty. Sige na, Mapagbigay ako. papatawarin kita ngayon. Hoy, Kung ilalabas ninyo to, papatayin ko kayo. Hindi kami, Lin Feng. Hindi pa tapos ang usapan natin. Anong ulam to? Ang sarap. Ito ay manok na nilagang may ginseng. Gamit ang 300 yer na ginseng mula sa Changbay Mountain. Ginseng na nilagang manok. Helicopter naghatid ng materials. Lin Feng. Sino ka ba talaga? Ako ang asawa mo. Hindi ako nagbibiro. Hindi ito tunay na ginseng. Ugat lang yan na mabango. Nasaan ang helicopter? Ang helicopter ay pagmamay-ari ng Yunduan Group. May kilala ka ba sa Yunduan Group? Sila ang mga elite ng kabisera. Kahit sa high city, kakaunti lang ang nakakaalam. Naku, sa totoo lang. Yunduan Group ang naghahanap sa'yo. Sila ba ang naghahanap sa akin? May proyekto sila. Gusto nilang makipagtulungan sa Lotsinyan. Kaya tumawag sila para magtanong. Pero abala ka noon. Kaya ako ang sumagot ng tawag. Ang helicopter naman? May delivery task ang Yunduan Group. Kaya sumakay kami ng libre. Ganun pala. Mahal. Malaki ang naitulong ko. Mamayang gabi, magkasama tayo. Gago. Hoy, Red Lou. Sa ngalan ng Yunduan Group, maglathala ng ilang intensyon ng pakikipagtulungan sa High City at hatiin ito sa ilang proyekto. Ibigay sa Law Group. Panginoon, ipapadala ko agad ang imbitasyon sa Law Group. Huwag gawing masyadong halata. Ayokong dahil sa pagkakakilanlan ko. Mapahamak si Tsinyan. Opo. Lola, noong nakaraan dahil sa tulong ni Lin Feng, nakakuha ang Law Group ng mga raw material. Kamakailan lumalago ang negosyo nila. Sang-ayon sa dati nating kasunduan, ang posisyon ng presidente ng Law Group ay akin pa rin ang hahalalin. Naglulustay ng malaki pero natuwa ka pa. Lola, ano po nang ibig niyong sabihin? Dahil sa isang security. Malaki na ang pagkakasalubong mo kay Chu. Siya ang pumipilit, sobra si Churan. At, hindi ko talaga siya gusto. Hindi panahon para magalit ngayon. May mas mahalagang usaping pag-usapan tayo. Tama, Sinyan. Alam mo ba ang Yunduan Group? Alam ko, isa sa 10 nangungunang grupo sa kapital. Ayon sa mapagkakatiwalaang balita, ang Yunduan Group ay magho-host ng isang invitational sa aming port city upang pumili ng mga katuwang sa negosyo. Gayon ang pagkakataon para sa Law Group na mas mapalago pa ang posisyon nito. Ang ibig niyo bang sabihin? Kakakitaan din ang Law family sa handang iyon. Ang ibig niyo bang sabihin? Kakakitaan din ang Law family sa handang iyon. May pagkakataon tayong umakyat. Siyempre, dadalo tayo. Pero may narinig ako. Tanging ilang nangungunang pamilya lang ng hayaang. May karapatang makatanggap ng imbitasyon. Hindi karapat-dapat ang Law family. Bilang C ng Law Group, ganun ka lang ba susuko? Tatawagan ko na lang ang customer service ng Yunduan Group. Tatanungin ko kung pwede nilang ibigay ang isang imbitasyon. Ikaw lang ba? Tatawag ka pa sa Yunduan Group. Karapat-dapat ka ba? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Tsinyan, kahit na ang Lu family natin, wala ngang karapatang makatanggap ng imitasyon. Pero ang Chu family, bilang nangungunang angkan ng haya, tiyak na imbitahin sila. Sasabihin niyo bang humingi ako sa Chu family? Na isama ang Law family? Himingi. Kung makakatulong ang paghingi, dun pa tayo nakapunta. Pero sinabi ni Chu, na kapag nagpakasal ka sa Chu family, may tsansa tayong makapasok sa handa. Kukunin niyo ba ako at itulak pa? Diretso sa hukay. Tsinyan, paano naman ito magiging hukay? Kapag nakapasok lang tayo sa pagtitipon, may pagkakataon tayong makipag-ugnayan sa Yunduan Group. Hindi ako sang-ayon. Hindi. Anong sigasigawan nyo? Nana, hindi ba napag-usapan na natin ito? Kapag naibalik ko ang kita ng kumpanya, hindi ninyo hahaluan ang aking kasal. Pero huwag niyong kalimutan, hindi isa lang ang desisyon sa Law Group. Para sa kapakanan ng pamilya, tinanggap na namin ang kasunduan sa Chu family. Impossible. Hindi ako papayag magpakasal kay Chu. Wala siyang dangal, isang maliit na tao lang. Kalokohan. Ito ang desisyon ng buong pamilya. Hindi ka na pwedeng magreklamo. Kusang, huwag mong kalimutan. Bago namatay ang lolo, personal niyang inyalay ang Law Group. Sa iyo, gusto mo bang sirain ang Law Group at pasanin ang lolo mo sa kawalang kaligayahan sa kabilang buhay? Kung hindi pa patay ang lolo, hindi niya ako pipilitin magpakasal. Tigil. Kung tatawid ka ng isang hakbang pa, magpatawag ako ng family meeting. Tatanggalin kita bilang C. At tatanggalin din ang buong pamilya mo sa family registry. Ano karapatan ninyo para gawin yan? Ang Law Group ay itinayo ng lolo ko at ng ama ko. Hinubog ko mismo. Ngayon sa pulong ng pamilya, 3 laban sa 1 kami. Gagawin namin ang gusto namin. Lo Sinyan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sagot ka ng maayos. Pag-isipan mo ng mabuti. Huhulaan ko, ayaw mo ring mahukay ang abo ng mga magulang mo. Na maihukay, di ba? Huhulaan ko,
Ayaw mo ring mahukay ang abo ng mga magulang mo. Na maihukay, di ba? Sinong akalaing abusuhin ang asawa ko? Lin Feng, tanga kang yun. Paano ka nangahas pumunta sa lumang bahay ng Lo family? Dinadala ko lang ang asawa ko pauwi. Anong pakialam ninyo? Tumigil kayo diyan. Si Lo Xinyan ay fiance na ni Chu. Huwag ka na muling mangharas sa kanya. Kung sabi namin ay sabi namin. Sasabihin ko rin ang sayo. Fiance ka raw ni Wang Mazi sa gilid ng baryo. Ngayong gabi daw kayo papasok sa silid. Ikaw na gamo-gamo. Hindi ba't isang imbitasyon lang yon? Bibigyan ko kayo ng isang kopya. Pero huwag niyong guluhin si Lo Xinyan muli. Ano ka ba sa tingin mo? Alam mo ba kung saan nakabukas ang pinto ng Yunduan Group? Alam mo ba kung saan nakabukas ang pinto nila? Hindi ko kailangang malaman kung saan nakabukas ang pinto nila. Dahil, saang direksyon siya bubuksan? Lo Xinyan, umaasa siya sa malikot niyang bibig. Naakit ka niya sa kama, di ba? Mag-ingat ka magsalita. Lin Feng, ang laki ng loob mo, sinaktan mo ako. Dahil kay Lo Xinyan, ibibigay ko sa inyo ang isang paanyaya. Pero, kailangan si Lo Xinyan na dumalo bilang namamahala ng Lo family. Dahil kay Lo Xinyan, ibibigay ko sa inyo ang isang paanyaya. Huwag mangal. Kung makukuha ninyo ang paanyaya, aminin ng Lo family ang inyong pagkakamanugang. Ang aming kasunduan sa kasal, hindi kailangan ang pag-amin ninyo. Kung hindi ninyo makuha ang paanyaya, pumunta ka sa harap ng Civil Registry Office. Lumuhod ka at ipaanul ang aming kasal. Dalhin mo si Lo Xinyan mismo sa pamilya Chu. Mahilig kang magsalita ng maganda tungkol kay Chu. Ano? Marami kang natanggap mula sa Chu family, hindi ba? Ano pa yang sigalot? Kung may kakayahan ka nga, patunayan mo na dito sa amin. Seth. Tingnan ninyo mabuti. Ipadala ninyo ang paanyaya rito. Ngayon. Magkunwari. Tingnan natin kung gaano ka katagal magpapanggap, gago. Magandang araw, Ginoong Lin. Ako si Chen Sanji, Vice Presidente ng Yunduan Group. Ito ang invitation para sa banquet ng Yunduan Group na hiniling ninyo. Ito na ang invitation na hinihingi ninyo. Vice Presidente. Lin Feng, walang kwenta ka. Kaya pa nitong mapasama ang Vice Presidente para personal maghatid ng invitation. Lin Feng, saan mo pa ba hinahanap ang aktor na to? Hindi mo talaga nakikilala ang tunay na halaga. Lin Feng, akala mo ba na tanga kami? Ilang mga clan leaders meron sa Haishi. Marami ang gustong pumasok sa pintuan ng Yunduan Group, pero hindi makapasok. Ang kapal ng mukha mo. Mas mabuti pa, magpatayo ka na ng pader. Sayang naman. Ang kapal ng mukha mo. Mas mabuti pa, magpatayo ka na ng pader. Sayang naman. Kanina, Kayo pa ang nagmamakaawa para sa invitation ko. Ngayon na ipinadala, hindi na kayo naniwala. Mukhang, hindi kayo karapat-dapat makipagtulungan sa Yunduan Group. Kung ganoon, sige, tatanggalin ko na ang invitation ninyo. Susirain ko ito. Teka lang, tatakot ka bang mahuli sa pagsisinungaling? Sinasadyang siyain ang ebidensya, di ba? Tatay. Siguradong fake ang invitation niya. Hindi ito kapareho ng ipinakita ni Chu. Lo Yating. Mukhang ang may koneksyon ka kay Churan. Pinsan. Ginawa ko to para sa atin. Para sa interest ng Lo family. Basta makipagtulungan tayo sa Chu family. Maabot natin ang Yunduan Group. Ang malaking puno na yan. Hindi mo naman pwedeng. Habang buhay kang nakabis sa basurang security na yan. Totoo naman. Hindi man lang marunong magpangga. Walang kwenta talaga. Ang tainga mo parang aso tumitingin sa tao. Si Churan may hawak na level 3 na invitation. Samantalang ako may Black Crystal Honor. Nakakatawa naman. Black Crystal Honor daw. Naku, alam mo ba? Matagal na ang Yunduan Group. Ang Black Crystal Honor ilang beses lang lumabas. Akala mo makakagawa lang ng peke ng isang papel. Dikit-dikit lang ng tinta at pasado na. Lo Yating. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Bakit mo ako hinaharang? Lo Yating. Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan. Bakit mo ako hinaharang? Isang invitation lang yan. Kung hindi nila makuha, kawawa sila. Tingnan natin ngayon paano ka mag-artista. Lo Xinyan, sa gabi ng bangket, ayusin mo ang sarili mo, ha? Nasa pinto ng bangkwet ang pamilya Lo. Hinihintay namin si Chu para papasok kami. Pakinggan ninyo. Hindi talaga ako magpapakasal kay Churan. Final na ang desisyon ko. Umuwi ka na at maghanda agad. Bilis mo. Gusto mo bang suwayin? Ang utos ni Lola. Di kaya ng baboy ang delikadong pagkain. Mahal, kumain ka ng prutas. Naku, Lin Feng. Alam kong para sa proteksyon ko. Nagpagawa ka ng peking invitation. Pero ako na bahala sa banquet. Huwag ka na mag-stress. Kahit walang Chu family, ipapasok pa rin kita sa banquet hall. Magpakahero ka pa. Emmy, Ano ba yan? huwag kang mag-alala. May secret plan ako. Tara, sa loob ng room. Ipapaliwanag ko sa'yo. Lo Xinyan, bakit mo dinala yung inutil na yan? Ano bang araw ngayon? Naiinis ka ba sa reputation ng pamilya Lo? Kung may alam ka, umalis na kayo. Ang banquet ngayon, hindi para sa mga katulad ninyo. Hindi kayo pwede dito. Tama yan. Anong mali sa status ko? Ako ang legal na asawa ni Lo Xinyan.
Dinala ko ang misis ko sa handaan. Ano kayo, may karapatan ba kayo? Halika na dito agad. Baka makita tayo ni Chu at maunawaan niya ng mali. Hindi ako humihingi kay Chu ngayon. Ikaw ang nag-imbita sa amin. Sabi ni Lin Feng may paraan siya. Lotsin yan. Ang tanga mo talaga. Dayuhan yung batang iyon, manloloko. Huwag kang papaloko sa kanya, ha? Nako. Ang pamilya ninyong Lo, hindi ba kayo nagmamakaawa na dalhin ko kayo? Bakit nandito ang inutil na si Lin Feng? Chu, huwag kayong magkamali. Si Lin Feng ang inutil na yon. Dumikit lang siya at ayaw mag-alis. Itataboy namin siya agad. Hindi namin hahayaang madumihan ang mata mo. Narinig mo ba? Umalis ka na rito. Magaling, may pakiramdam naman kayo. Sumama kayo sa akin papasok. Ngayon ipapakita ko sa inyo. Ang lakas ng pamilya namin, ang Chu. Hindi ako humingi na dalhin mo ako papasok. Lin Feng. Sabi niya may paraan siya. Lotsin yan, huwag kang magpatawa, okay? Isa lang siyang ulol na guard. Hindi siya makakapasok sa buong buhay niya. Alam kong gusto mong magmukhang mayabang. Seg. Halika. Tara na. Sapat na ang dangal na ibinigay ni Chu sa atin, Lo family. Sinabi ko na. Hindi ako hihingi ng pabor sa'yo ngayon. Ginagawa mo akong magalit. Lotsin yan, huwag mong sayangin ang biyayang ibinibigay sa'yo. Bibigyan pa kita ng 3 segundo para mag-isip. 2. 3. Q. Nako. Anong problema? Parang paralitiko ka. Kailangan pa ba ng may sumuporta sa'yo? Bitawan mo, bitawan mo. Kailangan mo pa ba ng sumuporta? Hinina, hinina, hinina. Emye. Narinig ninyo yun. Si Chu mismo ang nagsabi. Wala na siyang kailangan ng sumuporta. Paano kayo nagkakasundo noon? Gusto nyo pa bang makapasok? Chu, hindi namin kayang gawin yan. Si Lin Feng ang walang kwenta na pumipigil sa atin. Tama, Chu. Dalhin mo kami pumasok. Tapusin natin ang pagpapakita ni Lin Feng. Chu. Mga babae, lahat yan nagpapakitang malakas lang. Ilabas mo lang si Lotsin yan sa pintuan, palamigin ng konti. Kapag napagtanto niya ang pagkakamali, lalapit siya at hihingi ng tawad. Sa lugar na ganito, hindi ko kailangan ng imbitasyon. Ha, kayo diyan. Tingnan ninyo lahat. Para sa amin na hayan, sa business reception ito, may nakalusot na isang maralitang tao. Sino ang tinutukoy ni Chu? Siya yan, si Lin Feng. Haishe, hindi ko narinig na may bantog na Lin family. Boss Wang, mali ang akala ninyo, ni hindi man anak ng mayamang pamilya. Hindi nga, isa lang siyang nagbabantay, isang masangsang na gwardiya. Ano? Isang security guard pa ang gustong makapasok. Umalis ka na diyan. Sabi ko nga, bakit sa loob? Biglang umabot ang amoy ng kahirapan. Sabihin ninyo sa akin, anong patakaran sa reception ang nagsabing, hindi pwedeng pumasok ang mga gwardiya? Huwag kang magpaligoy. Lahat tayong boss tumanggap na. Imbitasyon mula sa Yunduan Group. Pwede kang pumasok. Ipakita mo ang imbitasyon mo. Ipakita mo rito. Ipakita mo. Nakakagulat kung kaya niyang ipakita yon. Siguro hindi pa kayo nakakaalam. Noong ilang araw lang ang nakalipas. Para makapasok sa bankwete, ginawa pa niya mismo ang Peking Black Crystal Honor. Lin Feng, Ngayon, ipakita ang imbitasyon. o lumayas ka ngayon. Lumayas ka. Hindi ka welcome rito. Bilang si Lin Feng, hindi niya kailangan ng imitasyon. Bilang si Lin Feng, hindi niya kailangan ng imitasyon. Kayo ay, Yunduan Group Vice President Chen Sanji. Nakilala ko siya. Pek siya. Ano? Sigurado ka ba? Siyempre, sigurado. Ang mga ito, lahat sila ay aktor na kinuha ni Lin Feng. Lotsin yan, pag-isipang mabuti yan. Hindi ito biro. Siyempre, tama. Ang taong ito ay kinuha ni Lin Feng. Tama. Siya ang nagpek ng Black Crystal Honor. Ipinadala sa bahay namin. Tama. Naalala rin ng asawa ko. Hindi si Lin Feng. Saan mo nakuha ang tapang na yan? Inahanap mo pang magpangga. Bilang mataas na opisyal ng Yunduan Group. Patawa na lang ninyo ako. Kayong mga taong to, naghihingi kayo na makausap ang mataas na opisyal ng Yunduan Group. Nandito na siya sa harap ninyo. Bakit ngayon takot na kayong umamin? Ginoong Lin Feng, wala akong relasyon sa mga maliliit na taong yan. Dati wala kaming anumang ugnayan. Pasensya na talaga sa abala. Nagsusugal ka pa rin. Anong sabi ni Chen na yan? Baka gusto mong kunin pa ang Oscar para sa pinakamahusay na aktor. Magapang ka lang. Magkano kayang ibinigay ni Lin Feng? Kung ganyan ka, bibigyan kita ng isa 0x na halaga. Aamin ka kaagad na peke ang pagkakakilanlan mo. Magapang ka lang, Lin Feng. Magkano naman ang ibibigay niya sa'yo? Ganito ka pa rin. Ako naman, bibigyan kita ng isa 0x na halaga. Aamin ka kaagad na peke ang pagkakakilanlan mo. Nakakatawa talaga. Hindi ka pa nakakita ng ganitong pera, di ba? Sa ngayon ka lang. Lahat ay magiging sayo. Che, Pwede ba akong maglaro sandali? Kumuha ka nito habang nakaluhod ka. tingin ko lang kung gaano katigas ang tuhod mo. Ibigay ko sa'yo lahat. Sapat na ba? Sapat na ba? Sapat ba? Sapat ba?
Sino ang nanggulo sa bangket ng Yunduan Group? Sino ang nagdulot ng gulo sa aming pagtitipon? Red Lo at Red Me, mga sisters. Bakit personal pa silang dumating? Deti na sa tilang sila nakikita. Ang isa malambot, ang isa napakainit at mapanuks. Talaga namang ang nangungunang sisters. Yung gwardiya na ito. Kumuha siya ng grupo ng mga aktor para magulo sa bangkwet na to. Chairwoman. Yung gwardiya na yan, kumuha siya ng grupo ng mga aktor at nagulo sa bangkwet na to. Walang modo. Chairwoman Red, anong nangyayari rito? Sa Yunduan Group ninyo, may nagugulong dito sa bangket. Sasabi ko lang, dapat ba siyang sampalin? Pangulo Red, nagkakamali po kayo. Tinutulungan ko po kayo. Pagtulungan alisin itong mga naghaharing gulo. Sila ay sinuhulan ni Lin Feng na mga aktor. Cheng Sanji, sinabihan kita na i-deliver mo sa Pamilya Lo ang invitation. Dinala mo nga ang invitation. Ngunit pinunit yun ng mga tao ng Pamilya Lo. Invitation. Ito ay totoong invitation. Sino ang puminit sa Black Crystal Honor ng Yanduan Group? Ang Black Crystal Honor ng Yanduan Group? Paumanhin, aksidente kong nasira. Mapagpatawad po kayo. Patawarin ninyo ako. Black Crystal Honor. Erogawa ito sa pinakamataas na Black Diamond. Giniling at ginawang pulbos. Chen Sanji, ipipilitin natin silang pirmahan ng kompensasyon. Pangulo Red Lu, ang Black Crystal Honor na ito, magkano kaya ang dapat bayaran? Dahil kay Lin Feng, bayaran na lang ang 1 bilyon. Tingnan natin para kay Lin Feng. Bayaran ang 1 bilyon. Gago ka, ang bilis ng kamay mo ha. Kulang pa ang Lo family para pambayad nito. Lola. 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 Kumusta na? Nagpapanggap na parang wala namang nangyari. Bitawan mo ako. Napahimatay si Lola dahil sayo. Tumahimik ka. Ikaw ang sumira ng Black Crystal Honor. Dahil doon napahimatay si Lola. Hanggang ngayon pa rin. At sinisi mo pa kami. Kayo dalawang mga kitty. Kung hindi dahil sa inyo, hindi sana napahiya ang Lo family ng ganito. At naangahas kayong mag-ingay sa Bangket ng Yanduan Group. sumisigaw-sigaw kayo. Sila ang Lo family na yun. Sila ang sumira ng imbitasyon. Alisin ninyo sila, palayain ang lugar. Palabasin na, bilisan nyo. Pasensya na po sa abala. Dadala ko na si Lola palayo ngayon din. Pakawalan mo ako. Huwag kang magkunwari rito. Sandali lang. Luksin yan. Bisita siya sa aming bangkete. Maari pa siyang manatili at dumalo. Pwede ba akong magpatuloy na dumalo? Ang Yunduan Group namin, taos puso kaming nagnanais makipag-collaborate sa Lo family. Pangulo Red Lu, patawarin ninyo ang aming Lo family. Kung makakatrabaho namin ang Yunduan Group, gagawin ko ang anumang inyong hilingin. Kami sa Lo family susunod sa inyo. Lola, ayos na po siya. Umalis ka, hindi mo ba nakikita? Nagsasalita ba ako kay Pangulo Red Lu? Ang sinasabi ko ay si Locsin hindi ang iba niyong kamag-anak sa Lo family. Pangulo Red Lu, hindi ninyo alam, si Lo Xinyan ay puro titulo lang na presidente. Sa totoo lang, ako ang may huling pa siya. Siyang magbabayad ba ng utang na 0 bilyon? Hindi mo ba nakikita, Lola? Nagsasalita ba ako kay Pangulo Red Lu? Ano ba ang ipinakikita mo? Sino ka ba? Ang ibig sabihin ni Ginoong Lin Feng. Iyon din ang aming ibig sabihin. Siya ang magbabayad, siya. Dumalo siya sa bangkwet. Lahat iyon ay kanyang naisin. Wala akong alam diyan. Alam ko na ang dahilan ng pagdalo ninyo ay para makipag-ugnayan sa Yunduan Group at simulan ng isang kolaborasyon. Pangulo Red Lu, alam nating lahat na ang Yunduan Group. Malakas ang pinansya. Kung idagdag pa kami, ang impluensya ng lokal na mga pamilya. Di ba malaking kita yan? Nga. Lahat kami gustong makipagtulungan sa inyo. Tama, gusto kaming makipagsosyo. Yunduan Group, naghahanda sa Haishi na magtayo ang isang integrated business district. Ang unang intensyon ay 50 bilyon. Yunduan Group, naghahanda sa Haishi na magtayo ang isang integrated business district. Ang unang intensyon ay 50 bilyon. Paglabas ng 50 bilyon, seryoso talaga sila. Ang Yanduan Group talagang may pera. Naman. So, nakarol ba na ba ang partner sa pakikipagsosyo? Dumating ako ngayon. Aray anunsyo ang magiging kasosyo. Tya, sa Haishi, ang pinakamakapangyarihan ay ang Chu family. Para sa trabahong ito, mukha namang hawak nyo na to. Magaling magsalita si Boss Wang. Tya, ang pamilya Wang handang sumunod sa inyo, Chu. Basta kapag bumabawi kayo ng malaki, iwanan nyo naman kami na counting sabaw. Yung construction site na yon, itinakda ko na yan sa'yo. Gawin mo na maayos. Salamat, Chu. Hindi pa nga nananalo. Nagmamagaling na agad. Lin Feng. Alam kong galit ka sa akin. Pero sa high city na to, tanging ang pamilyang Chu lang ang may karapatang makipag-deal sa Yunduan Group. Hindi naman malalim. Ang lakas mo ng salita. Ngayon, aking i-anunsyo. Ang partner ng Yunduan Group. Pag nakuha ko na ang project, wawasakin ko ang pamilyang Lo. Sa oras na yon, magmamakaawa si Lutsin yan sa paa ko para humingi ng makakain. Inya-anunsyo ko na ang 50 bilyong project na ito ay mapupunta sa kamay ni Locsin. Ha? Pangulong Red Lu, nagkakamali ka siguro. Hindi ba kakahuli lang na nagalit sila sa Yunduan Group? Hindi ito tama. Tama yan.
Ang pamilyang Lo na malilit lang. Paano naman makakayanan ang 50 bilyong project? Pangulong Red Luo. Marahil hindi ka pamilyar sa mga pamilya at grupo sa High City. Mga ordinaryong pamilya lang sila. Walang pundo pa nga sila sa simula. Pangulo Red Luo, hindi natin pwedeng iasang ang proyektong ito sa Lotsinyan. Sino pa ang may karapatang gawin to, ano? Makipagtulungan sa amin yung Duan Group. Sa tingin ko, ang Cho Group ang pinakakarapat dapat na makipagtulungan sa Yanduan Group. Tama ba kayo mga kasama? Suportahan natin ang Cho Group, suportahan ang Cho Group, suportahan ang Cho Group. Isang grupo ng mga pulubing walang kwenta. Dito kami nakikipagnegosyo kay Pangulo Red Luo. Wala kang karapatang magsalita. Tama. Pinag-usapan namin ang malaking negosyo na 50 bilyon. Ikaw, isang sekiridad na kumikita ng 3,000 kada buwan. Alam mo ba ang tungkol dito? Ano ba ang alam mo? Kumuha kayo ng plastic bag, ilagay ang mga tira-tira. At palisin ninyo siya agad. Kumuha kayo ng plastic bag, ilagay ang mga tira-tira. At palisin ninyo siya agad. Umalis ka. Dali na, umalis ka na. Kung ito ay isang investment partnership, ang Chu Group ay handang magdagdag ng 0 bilyon. Ang bait ni Cho. Akala mo ba kulang ang Yunduan Group sa konting yan? Hindi namin kailangan ang maliit mong ambag. Hindi ganyan. Gusto ko lang ipakita ang sinseridad ng Chu Group. Puno ng gulo at dumi. Tapusin nyo na ito, bilisan. Wala nang sasabihin pa. Nagdesisyon na ako. Ang proyektong ito, ang lahat ay sa ilalim ni Locsinyan. Pangulo Red Luo. At isa pa, may isang napaka-importante na tao na ayaw sa sitwasyon na handaan. Kaya dito na matatapos ang party. Tapos na agad. G. Locsinyan, pumunta tayo sa E-Swipe para pirmahan ang kontrata. CJ, Tara. Bakit si Lotsin yan? Huwag magalit, Cho. Huwag magalit. Alam ko ang dahilan. Sabihin mo na. Bakit si Lotsin yan? Huwag magalit, Cho. Huwag magalit. Naintindihan ko na ang sitwasyon. Sabihin mo na. May umugong na balita. Gusto ng Yanduan Group pumasok sa High City. Kaya pumili silang makipag-partner sa pamilya Lo para makipagtalo sa mga lokal na negosyante. Kahit yung Duan Group, ano ba ang kaya nila? Dito sa High City, kahit sinong dragon, dapat magpakumbaba sa akin. Ang 5 bilyon na depositong yung Duan Group ay dumating na sa account. Ang stocks ng Low Group ay sunod-sunod na tumaas sa loob ng 5 araw. magaling. Ihanda agad ang launch ng project. Hindi natin pwedeng ipahiya si Pangulo Red Luo. Opo, Pwede bang may gawin ka sa kamay mo? Tama na yung paglalaro ng games. Ako ang personal mong guwardiya. Nandito lang ako dahil trabaho ko yan. Kung sa tingin mo hindi ako responsible, lalapit pa ako sa'yo. Anong nangyari kay Abogado Kian? Ayon sa utos ng pinuno ng pamilya, inaanyayahan ka sa isang pulong ng pamilya. Matagal nang hindi naganap ang pulong ng pamilya. Simula nang pumanaw ang lolo. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi pwedeng sabihin. Sinabi na nga namang pulong ng pamilya ito. Bakit naman dala mo pa yung basura na to? Si Lin Feng ang lehitimong asawa ko. May karapatan akong isama siya sa pulong. Ayon yan sa patakaran. Hindi ko alam kung saang tambakan mo siya hinugot. Basurang dala-dala. Lehitimong asawa pa siya, ha? Sino ka ba ang magbabayad ng 0 bilyon? Ikaw, Tama na. Hindi tayo ngayon para mag-away lang. Umupo na kayong lahat. Nana. Bakit po ninyo tinawag ang pulong na ito? May mahalaga po ba? Sinyan, ilang taon ka nang nagtrabaho para sa Low Group. Palagi kang abala, umiinog sa trabaho. Salamat sa pagsusumikap mo. Bibigyan ka namin ng 6 na buwang bakasyon. Lumabas ka, maglakad ka pa, magpahinga ng mabuti. Hindi pwede. Kakapirma lang ng kontrata ng Yunduan Group. Marami pa akong kailangang asikasuhin. May sarili na akong plano para sa proyekto. Huwag ka nang mag-alala. Gusto ninyong kuhanin si Lotsinyan. Di ba? Ang upuan ng di ba? Ang bongga ng sinasabi ninyo. Pero puro masamang balak kayo. Ang usapin ng Lo family, hindi pa panahon para manghimasok ka. Ngayon ang Low Group. Panahon na para sumikat ang pangalan nito. Hindi ako susuko. Ano yan? Tigilan niyo ang sigalot. Lotsinyan, napakabata mo pa. Ang pakikipagtulungan sa Yanduan Group ay ako mismo ang mamamahala. Ang pakikipagtulungan sa Yanduan Group ay ako mismo ang mamamahala. Tama na. Lola, Ayon, ganun na ang desisyon. Naririnig ninyo ba? naririnig niyo ba? Pumirma ka na at iwanan ang pwesto. Hindi ako pipirma. Kawalang hiya. Hindi ka ba susunod sa utos ng pamilya? Naniniwala ka ba? Agaran kitang papatalsikin mula sa Lo family. Naniniwala ka ba? Papalakasin ko ang impluensya ko sa Yunduan Group at ite-terminate ko ang lahat ng kasunduan. Lin Feng, sino ka para diyan? Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin, ha? Anong klaseng asal yan? Huwag ka munang mag-eksena dito. Ayon sa will ng lolo, ako ang sa Lo family. Unang tagapagmana. Wala silang karapatang paalisin ako sa Lo family. Kung usapang will na yan, ipapakita ko na, Ati, Kian. Hindi ito totoo. Kailan ninyo pineke ang will? Dapat mo ring tingnan ang will. Paano? Ngayon nakita, ayaw na ninyong umamin. Atchay. Kian. Iyan ba yung sinabing ipinakita niyo sa akin? Magkaiba ito. Ano ba talaga nangyayari? Atchay.
Kian, iyan ba yung sinabing ipinakita niyo sa akin? Magkaiba ito. Ano ba talaga nangyayari? Lord Sinyan, Ito ang sinubukan mong tingnan noon. Baka nagkamali lang ang memorya mo. Hindi maaaring. Actually, Kian, pag-isipan mo ng mabuti. Ang will ng lolo. Hindi ganoon ang laman. Lotsinyan, huwag mo nang sayangin ang lakas. Matagal na silang magkakampi, isang liga ng mga traidor. Ano na ngayon? Ano nang gagawin natin? Low group. Ay inabutan talaga sa akin ng lolo. Huwag kang mag-alala, Lotsinyan. Ang pinsalang ginawa nila sa'yo. Pipilitin kong pagbayarin sila ng double. Hahaha. Sige, magyabang kayo. Tingnan ko kayong dalawa. Mga asong pinalayas ng Lo family. Kaya ko ngayong ipautos sa Yunduan Group na i-terminate ang lahat ng kasunduan. Walang kwenta kang security. Alam mo ba kung saan nakabukas ang pinto ng Yunduan Group? Saan yon nagbubukas, ha? Noong nakaan, nakasakit tayo kay Vice President Chen dahil di kayo alam. Akala mo ba na alam ni Pangulo Redlu kung sino ka nga ba? Siege na. Kayo dalawa, nakakainis. Lumayas kayo ngayon. Hindi kayo naniniwala, ano? Akala mo ba na ang telepono ng Yunduan AQ ay ganun kadaling matawagan? Hindi na si Lotsinyan ang responsible ng Low Group. Agad i-terminate ang lahat ng pakikipagtulungan sa Low Group. Lin Feng, sa tingin ko hindi ka bagay maging security. Ang pag-arte mo. Mag-audition ka na para sa Oscars. Ano? Kinansela ng Yunduan Group ang lahat ng investment. Anong Yunduan Group? Kinansela ang lahat ng investment. Anong kalagayan ni Lola ngayon? Katatapos lang maglabas ng notice ang Yunduan Group. Kinansela nila ang lahat ng pakikipagtulungan sa amin. Isang proyektong kooperasyon. Lin Feng, ang tawag mo kanina sa Yunduan Group. Totoo ba yon? Paano? Hindi ka ba kanina hindi naniniwala? Lin Feng, gago ka. Alam mo ba kung ano ang pamilya Lo? Ginawa namin para mapalapit sa Yunduan Group. Ilang pawis apagod ang ginugol namin. Ito ang buhay at trabaho ni Lotsinyan. Kayo mga tambay na ninanamnam lang ang bunga. Sinira mo ang kinabukasan ng Lo family. Lalaban ako sa'yo. Dahil kayo mga kamag-anak ni Lotsinyan, diyan pa lang hindi ko kayo ginawang tuluyan ng wasak. Lotsinyan, umalis ka. Hindi pinapayagan na umalis. Hindi kayo pinapayagang umalis. Tumawag kayo agad sa Yunduan Group. Sabihin ninyong bawiin nila ang utos. Mga payaso kayo. Kung magtatangkang, umiwan kayo ngayon. Papatanggalin ko kayo ni Lola sa family registry. Lola, magsalita ka. Loyiting tama ang sabi niya. Hanggat hindi na ayos ang nangyari ngayon, walang sinuman ang pinapayagang umalis. Hanggat hindi na ayos ang nangyari ngayon, walang sinuman ang pinapayagang umalis. Kung binago ninyo ang will, ang mga proyekto ng Low Group, wala na akong kinalaman doon. Ano naman? Kung hindi kita papayagang maging CEO ng Lo Group, hindi ka na bahagi ng pamilyang Lo. Sinyan, pag-isipan mo ng mabuti. Dumadaloy sa'yo ang dugo ng pamilyang Lo. Kaninang sandali sinabing ipapalayas mo pa ako sa Low family. Paano na ngayon? May mukha pa kayong magsabi ng idugo ang mas makapal sa tubig. Lahat ng desisyon ko, para ito sa ikabubuti ng pamilya. Lo Sinyan, naitataksil mo ba ang pamilya Lo? Ang pag-edit ninyo sa will ni Lolo ay pagtataksil sa pamilya. At higit pa riyan, hindi ka naman tunay kong lola. Aksil ka sa mga ninuno. Huwag kang magtaka kung sampalin kita. Ikaw atong matandang bruha, pinapayagan ba kitang apihin ang asawa ko? Anong ginagawa mo? Ikaw ba'y manlalait sa akin? O toong gago ka, gago. Lotsinyan, naglakas loob kang umatake sa punong bahay. Naniniwala ka ba? Agad kitang tatanggalin mula sa family registry. Iutos kong palisin ka. Ang family registry. Kung may kamag-anak, doon lang tatawaging pamilya. Simula ngayon. Kayo, hindi karapat-dapat na maging pamilya ko. Ang plaka ng lolo at ng mga magulang. Ako mismo ang magbabalik dalang. Magsisi kayo, siguradong magsisisi. Kailangan mong dumalo sa reunion ng batch. Ha? Ang tagal na rin nating hindi nagkikita. Isipin ko muna. Huwag ka na mag-isip pa. Naghihintay kami sa ng Yunting Hotel. Fang-fang. Pumayag na si Lotsinyan na pumunta. At naririnig ko pa nga. Pinalayas daw siya ng pamilya Lo sa bahay. Wala na nga siyang posisyon bilang presidente. Grabe naman, yung si Lotsinyan. Lagi niya akong sinasapawan. Ngayong araw, ipaparamdam ko sa kanya. Mahal ko, mamaya, may isang masamang babaeng lagi akong binubuli. Paparito, tulungan mo akong ipahiya siya ng husto. Huwag kang mag-alala, Bobby. Ako ang lobby manager ng Yunting Hotel. Dito, ako ang may utos. Sila ang sumusunod. Oh, hindi ba ito si Pangulong Lotsinyan? Paano ka pumayag na bumaba ng katayuan sa reunion ng class? Si Lotsinyan nga pala ito. Fang-fang, hindi mo pa ba alam? Hindi siya pumunta dahil ayaw niyang ibigay ang kanyang status, kundi dahil pinalayas siya ng pamilya Lo. Kaya pala ang lungkot niya. Kung wala ang posisyon niya bilang presidente, ordinaryo lang naman ang si Lotsinyan.
kung wala ang posisyon niya bilang presidente. Ordinaryo lang naman ang si Luxinian. Sabi niyo, di ba, ang aura ni Fangfang ngayon, mas maganda pa nga kaysa sa kanya. Hindi pa alam ng lahat, di ba? Si Luxinian, hindi lang kinaboy ng pamilya Lo, kundi, kumuha pa ng walang silbing security guard na asawa. Pinakasalan ni Luxinian ang isang gago. Naku, bagay na bagay sa kanya. Dumating siya ngayon. Siguro naghahanap ng trabaho mula sa mga kaklase. Luxinian, halika, inom tayo. Papakiusapan ko ang boyfriend ko na maghanap ng trabaho para sa'yo. Paano kung galing janitor? Mukhang hindi kayo nagpakain lang dito. Kung ganun, hindi na ako makikipagsama. Hoy, sandali, huwag ka munang umalis. Anong ginagawa mo? Huwag kang magmadali na umalis. Pareho naman tayong kaklase. Umupo ka na at mag-usap tayo. Magtulungan tayo, di ba? Ano ba ang ibig mong sabihin? Naniniwala ako sa kakayahan mo bilang nangungunang babaeng C ng High City. Kaya gusto kitang bigyan ng opportunity na trabaho. Mahal, anong ginagawa mo? Paano mo naman siya tutulungan? Gago ka ba? Hindi ba gusto mong kahiyahin siya? Ako, tinutulungan kita. Sumama ka sa akin. Bilang aking sekretary, okay ba yun? Hindi kailangan. Tingnan mo, masasama ka lang sa ilalim ng akin. Gawin mo na lang sekretarya, ok ba? Hindi kailangan. Sa tingin ko ang party ngayon. Hindi na bagay sa akin, paalam. Kunin natin ang isang kwarto, mag-usap tayo. Bitawan mo. Anong gusto mong pag-usapan? Naku, Saki. Saki, Lin Feng, bakit nandito ka? Ang ganda ng asawa ko. Paano kita pinabayaan na mag-isa? isa ka lang mabahong security, Lin Feng. Ano kang klaseng tao? Ako ang lobby manager dito. Sino ang nagdala sa'yo papasok? Hindi man lang, isa lang itong maliit na hotel. Sa ilalim ng Yunduan Group. Kung hindi dahil sa asawa ko, at sa panawagan ni Chen Sanji, baka hindi pa ako dumaing dito. Panggap mong tinatawag mo si Vice President Chen ng DEETSO. Nabalitaan ko dati, baka may kinalaman daw si Vice President Chen sa pamilya Lo. May ugnayan daw sila. Walang koneksyon yun. Wala ng business ang Yunduan Group sa Lo family. Apos lang ang relasyon nila. Malamang nakita lang niya ang pangalan ni Vice President Chen sa isang financial magazine. Lin Feng, umalis na tayo. Huwag na tayong makipagbalasa sa mga ganitong tao. Anong takot sa pagkain lang? Halika, Mrs. Umupo ka. Ang gastos ngayon. Sasagutin ko na. Nagmimistula ka, ha? Alam mo ba anong hotel ito? Ikaw na security na 3,000 lang kada buwan. Yung kinikita mo sa isang taon, di sapat pang isang putahe na lang. Tingnan mo kung magmimistula ka pa. Kababayan, Ginoo, ano po ang kailangan ninyo? magkano ang bill namin? Ang mesa na ito, kabuuan, 26,000. Ako na ang magbabayad. I-swipe mo na ng 30,000. Ang sobra, ibigay nyo na tip sa kanila. Alaga po. Salamat po, Ginoo. Palagang sinwipe mo ng 30,000. Aba, si Lin Feng pala, may tinatagong yaman. Ininom ko ang baso na ito para sa'yo. Ginoo. Ang card niyo po. Lin Feng, para magpa-impress sa babae, kaya ibinulsa mo talaga ang malaki. Ngayon, hindi kita papayagang magpakitang gilas. Tara. Kunin mo yung nakaimba kong top tier na French Black Truffle. French Black Truffle. Bawat isa, nagkakahalaga ng ilang libong piso. Isang top tier na sangkap para sa Michelin. At magpapakita ka pa rin sa harap ko. Papakita ko sa kanya ng maayos. Anong ibig mong sabihin na top level na gastusin? Ang inutil naman nito, gastos na ang isang taong sahod para makayanan niyon. Kaya ngayon mas malinis ang bulsa niya kaysa mukha niya. Ang inutil, hindi na kailangan bigyan. Ang dami nitong Black Truffle. Pwedeng bilhin ang isang buhay niya. Naku, Sabi ko nga, huwag na ibigay ang inutil na yan. Ang Black Truffle na to, pwedeng pambayad sa buhay niya. ipakain mo sa inutil ang Black Truffle. Parang naglalagay ka lang ng dumplings sa baboy. Ito lang naman ang black truffle. Nainip na ako kain nito. Tapos pinapakita pa sa akin. Kung naamoy mo na ang Black Truffle, sisihin ko pa sa'yo. Bobby, grabe, sobrang humahanga talaga ako sa'yo. Ano-ano pang mga siketo meron ka? May mga bagay ba na di alam ng iba? Ngayong gabi ipapakita ko sa'yo, ang malaking lihim ko. Grabe, puta at aso, sadyang bagay magpakailanman. Ano sinabi mo? Kung gusto nyo kumain ng black truffle, ngayon kakain kayo ng todo. Nasa Yunting Hotel ako. Dalhin ninyo lahat ng black truffle ninyo rito. Ay sos, kunin na, kunin. Ginoong Lin, ito po ang mga inutusan ninyo, Black Truffle. Kabuuan, 25 na porsyon. Ito na po lahat ng Black Truffle ng resto. Sino ang nagsabing dalhin ninyo yan? Sabi ng Chef Kian na nakatanggap siya ng tawag mula sa taas. Kaya lahat ay dinala na namin. Chef Qian, Lau Qian, Lin Feng. Para magpanggap sa harap ng mga babae. Lin Feng, ginagawa mong mayabang ka ba?
Kinikilala mo ang kusineo bilang ninong mo. Tinatapakan namin ang mga katulad mong klase. Sa ilalim ng aming mga paa, tandaan mo ang mukha ko. Kapag nakita mo ako sa hinaharap, umiwas ka kaagad. Naiintindihan mo ba? Hindi ako gusto na ang lalaki inapakalapit sa akin. Lin Feng, huwag mong palakihin pa ang gulo. Kung pati asawa nagsabi na ganito, huwag na tayong makialam sa mga payaso na yan. Wala silang klase, huwag na natin sa kanila. Dadalhin kita sa iyayin na card seat sa itaas. Ikaw, pupunta ka pa sa top seating. Alam mo ba na sa taas, kailangang mag-reserve ng 6 na buwan. Hindi basta-basta pwede ang kahit sino. Hindi lahat ng pusa at aso may karapatan dito. Sabi ko namang wala kayong alam. Hindi nyo alam ang e-direct card ba? Ano yun? Hindi kaya. Card para magbaon ng instant noodles sa overtime. Huwag kayong magpanggap dito. Ako ang lobby manager dito. Hindi ko pa narinig yan dati. May direct e-card pa pala ang pamilya namin. Hindi ko narinig, patunay yan na hindi pa kayo karapat-dapat. Tara na. Tigil. Inagsasaktan ninyo, tapos alis. Patawag ako ng pulis ngayon. Papabayarin kita hanggang maubos ang yaman ninyo. Nakakatawa naman na isipin na nagpapariwara ako. Tinutulok mo ako. Kapag nagkulong ka na, ay ayusin ko talaga tong malditang to. Dati pa sana pinatawad na kita. Ngunit mukhang, bilang manager ka ng lobby, tapos na ang serbisyo mo. Tila ba natapos na ang pagiging manager mo? Tapos na talaga. Alam mo ba kung ano ang manager? Maliban sa boss at mga investor rito. Ako ang hari rito, gets mo? Sana maghintay ka muna ng kaunti. Hahaha, naku. Hindi ako naniniwala. Ikaw na maliit na security. Kayang palisin ako sa yunting. Babalik ako sa loob ng 3 minuto. Kaninong babae ang tinatawagan mo ngayon? Kusinero, agalinis. Hindi ba taga-alis ng dumi ang kasama mo? Sinong sinasabi mong taga-alis ng dumi? Ay nako. Marchen, bakit nandito ka? Akala ko magre-report muna ako sa inyo nitong mga araw na ito. May mga update ako sa trabaho. Hindi na kailangan. Inanggal ka na sa trabaho. Ano? Marchen, ito ba ang tinutukoy ninyong Lin Feng? Nagsumbong siya laban sa akin nang may mali siya. Makinig ka, Ji Chen. Dumating siya para magdulot ng gulo. Papalayasin ko siya ngayon. Nakasakit niya si Lin Feng, at magsasalita ka pa ng yabang. Tao. Palabas ninyo siya ngayon. Hindi, Ji Chen. May iba pa ba? Si Zhang Qiang na iyan. Isulat ninyo siya sa industry blacklist. Pipigilan ko siyang magamit ng sinuman habang buhay niya. Hindi. Naku, Ji Chen. Patawain mo na ako, ha? Ji Chen. Ito ang mga dokumento ng Law Group. Lahat ng impormasyon. Kumpleto na nga iyon. Tapos na ang pag-turnover. Lotsin yan. Pinag-isipan namin ng pinuno ng pamilya. Ang posisyon ng C ay sa iyo pa rin ang pinakamainam. Hindi ba ninyo lang ako? Pinapagawa na iwan ang posisyon ng C. Ano na naman ang balak ninyo ngayon? Hindi naman kami may masamang bala. Sa tingin namin, bata pa si Iting. Kailangan pa siyang hasain. Ako rin, sa tingin ko siting. Kailangang mas matuto pa sa iyo. Parang magnanakaw na nag-alok ng regalo. Lin Feng, huwag kang makialam sa mga usapin ng Lu family. Diretso ka na ba? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sinyan, yung proyekto natin kasama ang Yunduan Group. Sa tingin ko, kailangan pa itong iligtas. Paano mo gagawin yan? Naglabas na ng pahayag ang Yunduan Group. Tungkol sa Law Group. Kinansela nila ang kooperasyon. Kuya Ete, bakit naman alis ang Yunduan Group sa atin? Siyempre, nakita nila ang kakayahan mo. Inyalay namin sa iyo ang posisyon ng C. Kaya gawa ka ng paraan. Makipag-ugnayan ka uli sa Yunduan Group. Ibalik natin ang proyektong iyon. Ngayon na naiisip ko, kayo ang nagkalat ng gulo. At ngayon gusto niyong kami ang maglinis ng dumi ninyo. Asikasuhin ang mga nasa likod. Huwag kang magsalita ng kalokohan dito. Sumasang-ayon ako kay Lin Feng. Noon kayo ang nagpilit sa akin. Naisuko ko ang posisyon ng C. Ngayon babawi na kayo. Lin Feng, andaan mo ito. Ikaw ay bahagi ng Law family. Noong una ang lola. Ikaw mismo ang nag-alis sa akin sa Law family. Mula sa family registry pinatumba mo ako. Arrogant, hindi mo ba talaga nare-respeto? Ang ako, bilang pinuno ng pamilya. Lotsin yan, umuwi ka na lang. Tungkol naman kay Lin Feng, pwede namin siyang tanggapin bilang manugang ng Lu family. Nga, ayusin natin, iaanyaya namin si Lin Feng pabalik. Bibigyan namin siya ng posisyon sa Lu Group bilang kapitan ng security. Pera, iisa buwan, iisa 0,000 sahod. At pumayag na rin ang lola. Basta mabawi mo ang proyekto mula sa Yunduan Group at tanggapin ko ang lahat ng kondisyon. Naman, magkakamag-anak tayo. Tumahimik ka. Mula nung inalis ninyo ako sa Law family. Hindi na tayo magkakamag-anak. Hindi na. Ano nang sabi mo? At si Lin Feng. Siya na lang ang natira kong pamilya. Lotsin yan. Anong ibinigay sa iyo ni Lin Feng? Anong gamot o pampawala ng isip yan? Tama na, tigilan ninyo yan. Hindi na ako tutulong sa inyo. Umalis na kami. Hoy, hintay muna. Shuran, ano nang dala mo sa amin?
Ano na pupunta ka sa Lo Group para gawin? Kayo sa Lo Group, kanina nga sinabing wala kang koneksyon. Sabi mo wala kang relasyon sa Lo family, hindi ba? Ikaw, Kaya pala, ikaw rin pala ay mapanlin lang. Biro lang ba yung pagtanggi mo noon? Gusto mong mag-eksena ulit, di ba? Ikaw na naman, bakit lagi kang nandyan? Lahat to dahil sa'yo, gago. Noong nasa piging, hindi naman kami ang nag-umpisa sa Chu family. Pakiusap, huwag ninyo kaming pahirapan. Pinuno ng Lo family. Hindi ako pumunta para maggulo. Dumating ako para makipagtulungan sa Lo family. Chu, uto ba yan? Siyempre, totoo. Maupo ka, Chu. Chu, paano mo balak? Makipagtulungan sa amin? Yunduan Group. Hindi ba iniwan na ng Yunduan Group ang pakikipagtulungan sa Lo family? Ang project sa mall. Kami ng Chu family ang kumuha nun. Talaga. Chu. Talaga, ikaw talaga. Ang tagapagligtas ng Lo family. Chu, magkano ang balak mong i-invest? Yunduan Group. Hindi ba magsi-invest sila ng 50 bilyon? Kaya rin ng Chu family yon. 50 bilyon. Lotsin yan, nakita mo ba to? Kung wala ka sa Lo family. At tagumpay pa rin kami. Kung wala ka sa Lo family. At tagumpay pa rin kami. Ang bango. Lumayas ka. Kapag pamilya Lo ay tuluyan ko nang nabili. At wala na kayong kinikita ni Lin Feng. Mamakaawa ka na tanggapin kita. Patayin mo na yung pag-asa mo. Hindi mangyayari yan. Nga pala, mabait pa ako. Paalalahanan ko kayo. Itong si Churan, walang kabutihan. Wala iyang magandang pakay. Lotsin yan. Di mo kasi kayang abutin ang ubas. Kaya sinasabi mong maasim. Loyiting, tanga ka talaga. Hindi mo ba pag-iisipan ng mabuti? Noon ang una, ang pamilya Chu. Nagmakaawa ba silang makipag? Ugnayan sa Yunduan Group. Paano sila magkakaroon ng 50 bilyon? Hindi ako takot sabihin sa inyo. Ilang taon na ang tatay ko sa kabisera. Nakipagdeal na siya sa isang malaking sponsor. Nakapagkasundo na sila. Hindi lang 500 milyon. Pati 10 bises pa. Kaya ng pamilya Chu ilabas. Kaya pala may bagong tatay ang tatay mo. Ikaw. Hindi ka nakarapat dapat galitin ako ngayon. Kapag pamilya Chu at pamilya Lo, pumirma na ng kontrata, kailangan pa namin kayong maging saksi. Lin Feng, kaya mo ba? Bakit naman hindi? Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas. Ang 5 daliring bundok ko. Tagay. Lin Feng, bumalik ka na. Ito si... Ipakikilala ko sa inyo. Si Baik Xiaonan. Classmate ko sa kolehiyo. Ay, siya pala ang asawa mo? Ang guwapo. Hindi naman. Ang ganitong guwapong asawa, dapat bantayan. Na-in-love na nga ako. Si Xiaonan, huwag kang magloko. CJ, magluluto muna ako. Sandali. Si Xiaonan, may magandang balita siya ngayon. Para sabihin sa atin. Alaga? Si Xiaonan ay. Siya ang anak na babae ng Bai family sa imperial na lungsod. Narinig naming inaapi tayo ng Chu Group. Kaya tutulungan niya tayo ngayon. Hindi lang sa Heshi nangingibabaw ang Q Group. Pagdating sa imperial na lungsod, hindi rin sila maayos. Kaya, gusto kong samantalahin ang pagkakataong makipagtulungan sa Losinyan. Para, bigyan natin silang leksyon. Hindi ako marunong sa negosyo. Kayo na lang ang mag-usap. Ginanglo, ano po ang utos ninyo? Siya sa atin ninyo ang isang taong tinatawag na si Bait Xiaonan. Isang tao ng Bai family sa imperial na lungsod. Nasa tamang oras siyang lumitaw. Natakot akong may masamang intensyon siya. Lahat iyan ay ang aking mga detalye. Naku, ang sakit ba? Sinaktan mo siya. Huwag kang magpanggap. Bakit mo ako iniimbestigahan? Nahuli ka na. Sasabihin na lang talaga namin ang totoo. Sabi mo na. Sa unang tingin, na-in-love na siya sayo. Kaya ginagawa niya ang lahat ng paraan para alamin ang mga hilig mo. Tao ng Bai family mula sa kabisera. Talagang iba ka. Anong Bai family sa kabisera? Ako lang naman, isang babaeng nahulog ang loob sayo. Huwag kang ganoon katigas. Alam kong may gusto ka rin sa akin. Ayaw ko ng manlalamig na babae. Kung ayaw mo, bakit mo ginawa yon? Pumasok ka sa kwarto ko ng palihim. Bakit mo ako tinanong habang naliligo ako? Kung malalaman ni Los Sinyan ang tungkol dito. Magkakaproblema talaga tayo. Kung malalaman ni Los Sinyan ang tungkol dito. Magkakaproblema talaga tayo. Sasabihin ko sa'yo, kung agawin mo sitsinyan, papatayin kita pati ang buong Bai family mo. Likheng wasak ang buong Bai family mo. Iba ka talaga, hindi ka pangkaraniwan. Gusto mo akong painumin ng salita? Kuya Lin Feng, sino ka talaga? Sasabihin mo ba sa kanila? Maniniwala ka ba na papatayin kita ngayon? Kuya Lin Feng, kung kumilos ka, ihahatak ko ang tuwalya at sisigaw akong niyari ka. Kung ganito tayo. Pag nakita si Los Sinyan, sabihin mo, hindi ba sa akalaing mali? May 1 oras ka para umalis sa bahay ko. Kung hindi, Susugurin ko ang Bai family laban sa'yo. Kuya Lin Feng, huwag kang magalit. Uwi na ako ngayon din. Huling bises. Lin Feng, Redmi Twins, maari bang? Siya ba ang emperador ng ilalim? Lin Feng, alam mong delikado si Churan.
Bakit mo pa tinanggap ang kanyang paanyaya? Huwag kang mag-alala. Isa sa katuparan ko ito ng sabay-sabay. Lahat ng kalaban mo, tatanggalin ko. Lin Feng. Lalo lang kitang hindi maintindihan. Talaga, hindi kita makita ang loob. Sino ka ba talaga? Asawa mo ako. Mga ginoo at ginang, siguro alam na ninyo na ang Chu Group ay mag-invest 50 bilyon para sa pakikipagsosyo sa Pamilya Lo sa proyektong shopping mall. Ang hindi kayang gawin ng Yunduan Group ay kayang gawin ng Chu Group. At isa pa, lahat ng nairito na boss sa Haishi Chamber ay pwedeng makasali sa proyektong ito at makasalo sa kikitain. Grabe, ang handa ng Chu Group. Tunay na ipinagmamalaki ng Haishi at ng Chamber of Commerce. Ang Yunduan Group na dayuhan lang ay nananakot dito sa Haishi. Ayaw namin sa yan. Malugod namin kayong inaanyayahan. Pero may isa sa inyo ay tila walang respeto sa Chu Group. Mukhang may hindi sumasang-ayon. Sino yan? Sino ang matatapang tumutol kay Chu? Ang sumuway sa Chu Group ay kalaban ng lahat ng negosyante. Narito siya, ang ice cold sea ng Haishi na si Lot Xinyan, kasama ang kanyang inutil na asawa. Lot Xinyan, mas mabuting. Unawain mo ang sitwasyon ngayon. Samantala't interesado pa si Chu. Sa iyo, magmadali kang maghiwalay sa inutil na asawa mo. Tama yan. Mas magaling si Chu kaysa sa iyong asawang walang kwenta. Di ba? Isang grupo ng mga bulok na tao. Kung pagsasamahin, wala silang utak. Anong sabi mo? Paano naman? Gusto mong kumilos? Sakto, wala akong dahilan. Para linisin kayo. Bakit kayo nag-aaway? Hindi niyo ba alam anong okasyon ito? Sino siya? Siya ang pinuno ng Chu family. At siya rin ang pangulo ng High City Chamber. Si Pangulong Chu Zihao. Ha, siya lang ba? Lin Feng, huwag mo siyang maliitin. Itong si Pangulong Chu. Kapag gumalaw siya ng paa, naiyanig ang buong High City. Isang malaking tao siya. Ha? Tatay, Gayon ay magandang araw para sa malaking kooperasyon ng High City. Huwag kayong manigarilyo dito lang. Sinyan, pamangkin ko. Ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta, Tito Chu? Mga nakarang taon, abala ako sa kapital. Narinig kong nagkaayos ka kay Churan. Nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. Sa inyo sa Chu family, madalas kayong mandaya ng babae. Pinipilit at binibili, tinatawag nyo hindi pagkakaintindihan. hindi mo narinig ang sinasabi ng tatay ko. At anga ka pa magsalita. Walang problema. Tandaan mo, hindi kayo magkapantay ng antas. Hindi mo siya kailangan pansinin. Ang pagwawalang bahala ang pinakamalaking insulto sa kanila. Yun na ang pagkakamali ni Churan dati. Dinala ko siya para humingi ng tawad sa iyo. Mabilis kayong magsorry sa pamangkin ni Lot Xinyan. Lot Xinyan. Dati, mali ako. Atawarin mo ako. Hindi ba ako binibigyan ng mukha ng pamangkin ni Lot Xinyan? Anong mukha pa ang meron ang Chu family? Hindi natin dapat galitin ang Chu family. Kung hindi tayo makakalakad ng maayos. Mahina. Sobrang mahina. Kung napag-usapan ng pamangkin ni Lot Xinyan, kausap na rin si Churan namin. Mag-usap na kayo ng masinsinan. Mahaba ang pagkakakilala ninyo mula pagkabata. Para na, Lot Xinyan. Utos ng tatay ko. Akala mo ba mayabang ang Chu family? Hindi. Hindi ka si Lin Feng. Sa harap ng tatay ko, pinagtapunan mo akong sampalin. Ano kung pinapalo kita? Ako, sinasampal pa kita. Atay, hanapin niyo na at patayin siya. Sinasagasaan niya ang dangal na Chu family. Walang kwenta. Tumahimik ka. Huwag masyadong mayabang, bata. Paano magiging bata kung hindi magiging mayabang? Unahin niyong dalhin si Churan sa ospital. Gusto kong makita. Ano ng karapatan niyang maging mayabang? Hinto. Sinasabihan ba namin kayong umalis? Hinto. Sinasabihan ba namin kayong umalis? Lin Feng, nawala ka na ba sa sarili? Siya pa si Chu Zihao, eh. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Mukhang sobra na ang kapal ng mukha mo, bata. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag nainis mo ang kami ng Chu? Alam mo ba ang kapahamakan? Alam. Hindi ba ang estilo ng Chu, pinapalo ang maliit, tapos ang matanda ang naghihiganti? Ay, sabi mo nga, kung saktan kita, huwad na dangal, iha iyon ng tatay mo, mula sa libingan para turuan ako. Ikaw, Lin Feng, baka gusto mong sirain ang relasyon ng Chu at namin, at ang ugnayan namin. Doon na nga, kayo lang mga payaso ng dalawang pamilya. Hindi kayo karapat-dapat na maging target ko. Umapansin naman ang pinuno ng Chu, kasi si Lin Feng para kay Lot Xinyan. Sinubukang ibalik ang posisyon ng Si. Wala kaming kinalaman diyan. ngayon ay magandang araw para sa ating kooperasyon. Ayaw naming pahirapan ang Lo family. Salamat, Pangulo ng Chu. Pero si Lin Feng, kahit papaano, ay kabilang sa inyo. Tao siya ng Lot Xinyan. Kung hindi maaayos ang usaping ito, tapos na ang ating kooperasyon. Lin Feng, tarantado kang walang kwenta. Bakit hindi ka muna luhod at humingi ng tawad kay Chu? Lin Feng, tarantado kang walang kwenta. Bakit hindi ka muna luhod at humingi ng tawad kay Chu? Ikaw na gago. Ang bilis mong lumuhod.
Mas mabilis pa kesa umikot ang ulo mo. Lin Feng, sa ngayon ang sitwasyon mo. Hindi ka na makakatakas. Magmadali ka, humingi ka ng kawad sa Chu family. At maghiwalay ka kay Lo Xinyan. Lumayas ka sa Lo family. Bibigyan ka pa namin ng huling pagkakataon. Huwag kang maging unwise. Nakikita nyo ba, sa mga taong ganyang uri, hindi na namin kailangan gumalaw ng kamay. Tama pa. Natutunan ko na. Lin Feng, marami na akong pinasan sa harap mo. Nagitiis na ako ng sobra. Kaya ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Naiintindihan mo na ba? Opo, naintindihan ko na. Ang mga kabataan, dapat marunong yumuko. MEA, Baliw ka ba, Lin Feng? ang ibig kong sabihin. Hindi na ako interesado sa mga maliliit na away. Ang gusto kong labanan ay yung mga matatandang aso na mayabang. Iyan lang ang mas kapanapanabik. Ngayon, kung wala ang utos ko, walang sinuman ang makakalabas ng pagtitipon na ito. Ako, Chu Zihao, matagal na akong hindi nagalit. Ngayon, sa harap ng Haishi, sa harap ng lahat ng mga boss, ipapakita namin sa inyo ano ang mangyayari sa mga umuurong sa amin. Sugod. Sulong, sulong. Kayo ba'y pupuno lang ng tiyan? Tingnan natin kung sino ang atakihin ang aking Panginoon. Huli ang inyong nasasakupan, magbayad po kami ng kasalanan, Panginoon. Isang grupong bulok ang mga iyan. Wala problema. Sino ka ba? Nangangahas kang pumasok sa pagtitipon ng Chu family. Tatay. Nakakakilala ako sa babaeng nakalider na yan. Mukhang galing siya sa daoban. Kung ganoon, madali lang ito. Miss, saan bang grupo kayo naka-affiliate? Kinggang, Black Snake. Tsuan Huang, Galing ako sa Longya. Narinig nyo na ba? Longya. Wala raw nakariring ang lungsod at lalawigan. Baka naman galing sa Imperial Capital. Kayong mga Chu family, mga bulok na isda at hipon. Hindi ba kung narinig man o hindi? Anong ibig mong sabihin? Dahil ngayong araw, ay ang araw ng pagkawasak ng Chu family. Paano natin ipapamahala ang mga tao ni Panginoon? Huwag magmadali, may paikutin pa tayo. Una, ay freeze ninyo lahat ng assets ng Chu family. I-freeze na ninyo. Opo, ulat po, Panginoon. Ang lahat ng assets ng Chu family ay kompleto nang na-freeze. Ang mga assets ko, Lin Feng, sino ka ba talaga? Hindi ka pa karapat-dapat malaman ang aking pagkakakilanlan. Ilabas ninyo ang mga kasama mo. Kung gustong makita ako ni Kuya Lin Feng, lumalabas na ako. Bike siya onan. Ikaw ba iyon? Lin Feng, hindi ko man alam kung sino ka. Pero, kung naumbisahan mong kalabanin ang Bai family ng Imperial Capital, wala nang makakasagip sa'yo. Bai family ng Imperial Capital. Paano ka naging tao ng Bai family? Sabi ni Lin Feng gusto niyang i-freeze ang assets ng Q family. Tanungin muna ninyo ako, Bai Fionan, kung papayag ako. Mga pamilyang sa Imperial Capital na nawasak sa kamay ko. Hindi ba baba, may isa 0 bilyon. Ano ang magagawa ng Bai family? Sige, subukan natin. Mag-invest kayo ng 100 bilyon sa Q Group. Iyon freeze ang mga asset. Opo, atay, babangon na ang Chu Group. Basta may Bai family na sumusuporta kay Lin Feng, hindi ninyo kami mapapatumba habang buhay. Kung si Lin Feng, papatayin ko ang Q Group. Hindi kayo makakaligtas hanggang bukas. Pangulo Red Luo, huwag kayong masyadong mapang-api. Red Luo, Leng Mei, sila nga kayo. Si Baekseonan kilala kami. Akala ninyo talaga, napapansinin ng Bai family, ang maliit na Q Group na ganito? Pumunta ako sa Heshi para ilabas ang Yunduan Group at ang mga taong nasa likod ninyo. Yunduan Group. Ang mga nasa likod ninyo. Gaano kalaking gulo ang nagawa natin? Parang sinira na natin ang lahat. Wala na. Bakit mo pa siya kakausapin? Hayaan nyo akong putulin ang league niya na lang. Mas mahalaga tapusin ang utos ng Panginoon. Magdagdag ng 300 bilyon. Igilan ang assets ng Q Group. Opo. Red Luo, totoo lang ang sasabihin ko. Na-investigate ko na yan maaga, ang kabuwang halaga ng Yunduan Group. Hindi kayo lalampas sa 1,000 bilyon. Kaya naman, magdadagdag akong taya. Presyong hindi nyo kayang i-match. Gawin mo na kung ano gusto mo. Yung Panginoon mong emperador ng ilalim, ang pumuksa sa family registry ng Bai Family Deity. Ngayon, papanoorin ko siya. Sa pagbagsak ng Yunduan Group. Bakit mo ako tinititigan? Mukhang ang Bai family. Inakala ako yung emperador ng ilalim. Anong kinalaman ko diyan? Hahanapin natin kung gaano ka pa magpanggap. Magdagdag akong taya, 1,000 bilyon. Babasagin ko diretso ang Yunduan Group. Opo. Ang Yunduan Group natin. Bagong nabuo lang pala sa loob ng 10 taon. Hindi natin makakaya ang Bai family. Na may daan-daang taon ng pinaghirapan. Di bale na. Basta utos ng Panginoon. Kahit maubos ang Yunduan Group, hindi ko peke. Ilagay natin lahat ng assets. Ang Yunduan Group sa laban. Parang laban pala ng mga Diyos to. Sandali lang. Asensya na, Ginoong Lin. Nakagawa na kayong ganito. Kayo, sisters. Ginawa ninyo to para sa akin. Sapat na ako. Iwan nyo na sa akin ang natitira. Lin Feng, sa wakas, lumabas ka na. Ang paghihiganti noon, ibabalik ko lahat ngayon. Hindi importante kung paghihiganti man. Gusto ko lang bigyan ang mga tauhan ko. Ang konting pera pang gasto. Kahit ikaw ang emperador ng ilalim.
Hindi mo masasabing 1,000 bilyon ay panggastos lang, di ba? Kahit ikaw ang emperador ng ilalim. Hindi mo masasabing 1,000 bilyon ay panggastos lang, di ba? Si Lin Feng pala ang emperador ng ilalim. Emperador ng ilalim. Hindi ko inakala na ininsulto ko pala ang isang. Ang #2 na mamamatay tao sa mundo. Nang napakaraming beses. Lin Feng. Bayaw, maawain kayo. Patawarin ninyo ako. Naku, emperador ng ilalim, patawarin po. Patawarin po. Patawarin po. Lin Feng. Ikaw ang mamamatay taong walang awa. Emperador ng ilalim. Mahal. Huwag mo silang pakinggan. Paano naman ako magiging emperador ng ilalim? Hindi ka pa ba naniniwala sa akin? Hindi pa rin kayang aminin. Kay pala'y isang takot na. Duwag na pagong. Noong sinira mo ang registry ng Bai family, saan napunta ang kayabangan mo? Ang dami mong salita. Losinyan, maniniwala ka pa ba sa kanya? Isa lang siyang punong, paloloko at kasamaan. Emperador ng ilalim. Lin Feng, sabihin mo ang totoo. Pwede bang tumigil ka na sa pagluloko sa akin? Mahal. Pagkatapos kong ayusin ang isyu na ito, ibubuka ko sa iyo ang lahat ng mga lihim ko. Lin Feng. Naniniwala ako sa'yo. Tanga, isang tanga na bulag sa pag-ibig. Ayoko sanang pakinggan ka, pero sobrang ginawa mo akong galit. Nasa loob ang 1,000 bilyon. Ngayon, akuin ko ang lahat ng assets ng Bai family. Naintindihan mo? Naintindihan ko, sir. Ang mga file ng emperador ng ilalim ay imbestigado ko na. Ang 1,000 bilyon na ito, ang huling yaman niya na. Dagdagan pa ang 1,000 bilyon. Tingnan natin kung kakaya niyang sundan. Batang yan, mukhang seryoso. Emperador ng ilalim. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang kahinatnan pagsuway sa Bai family. Mahal. Nasayo na lahat ng pera ko. Pahingi naman ng pocket money. Kailan ko ba kinuha ang pera mo? Ito yun. Hindi ba to yung bigay mo sa akin? Para sa anibersaryo? Isa rin yang susi sa aking mga assets. Pera-perahan lang naman to. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung sino ang tunay na mayaman. Buksan mo to. Ang laking kahon. Magkano ba yang kasya? Kahit ginto, kulang pa yan. Sapat na ba? Black Crystal Supreme Card. Ito yung inilalabas ng International Bank. Supreme Card. Bawat card. Kailangan ng minimum na 1,000 bilyon na deposito. Kaya na ba to? Sapat na, Panginoon. Sandali lang. Dahil may risk na mabulad ang identity ko, samantala na lang, linisin natin ang Bai family. Wasakin na. Opo. Bait Xiaonan, anong ginawa mo talaga? Lahat ng negosyo ng Bai family sa buong mundo, na-freeze na ng International Joint Force. Ano, Lolo? Sinunod ko ang utos mo para labanan ang emperador ng ilalim. Huwag ka nang magsalita. Hindi ko pakialam kung anong paraan. Ayusin mo na agad. Lolo. Hindi ka ang emperador ng ilalim. Sino ka ba talaga? Hindi ka pa karapat dapat malaman kung sino ako. Bait Xiaonan, anong gagawin mo? Sabihin mo kung sino ka. At alisin agad ang pag-freeze sa Bai family. O papatayin ko siya. Bait Xiaonan. Pag-isipan mo ng mabuti. Kayang i-deploy ang International Joint Task Force. At kayang wasakin ng isang salita lang. Mga tao ng Bai family mo. Sino pa ba? Ikaw ba yung malaking tao na yon? Hindi, impossible. Ang malaking tao na yon, matagal na siyang hindi sumasali sa mga kaguluhan. Longya Mercenaries. Sumainyo, ang inoong Longya. Ang emperador ay gumagawa ng maraming kasamaan. Pinatay ko na siya. Bai Huonan ng Bai family. Sumainyo, Panginoong Longya. Bulag ang mata ko, patawad po. Patawarin po, Panginoong Longya. Maliban sa Chu family. Ang iba, aalis na kayo. Hindi siya ang Panginoong Longya. Pakiusap, ipagpaliban mo ako. Ipagpaumanhin mo naman ako. Ipagpaliban mo naman kami. Hindi ko po napag-alaman ang inyong tunay na kapangyarihan. Pakiusap, huwag mo kaming saktan. Ipagpaliban mo ako. Lin Feng. Pwede mo ba akong tulungan? Tama na sa paglalaro. Asawa ko. Nakolekta ko lang. Ang lahat ng ebidensya ng krimen ng Chu Group. Nakukulong na silang lahat. Hindi mo ba ako mapahinga ng sandali? Hindi pwede. Grabe ang yaman mo, kailangan pa ba akong maging si? Abangan ko sa iyo ng isa, 0 kumpanya. At ikaw, gusto kong maging bodyguard ko. Ako nga, ang Panginoong Longya. Gagawin mong bodyguard. Magkano nga pala ang sahod? Magkano? Idadagdag ko ng 500 kaysa dati. 3,500 pesos kada buwan. Ah, ganon lang? Ano bang mo? Gusto mo o ayaw mo? Gawin na. Hiling ng asawa ko, syempre tutulungan. Pero bago ako kumain, may isa pa akong hindi nagagawa. Alam mo ba? Syempre, magkakaanak tayo. Little Lin Feng. Para mana sa'yo ang pagkasiyo. Ikaw halimaw ka.